Pakiusap, pumirma kayo rito, mga bagong kasal. Haha. Hindi ako makakapirma. Anong problema? Ayaw kong magpakasal sa iyo. Ano, ang taong gusto kong pakasalan ay siya. Team, HMPH, ate. Uy, tingnan mo, Songming, Fei-Fei, siya ang ate ko. Fei-Fei, gusto mo bang magpakasal sa akin? Siyempre naman, oo. Bakit? Kasi mula nang ma-engage tayo, hindi mo man lang ako hinahayaang hawakan ka. Walang init, parang laging matabang, halatang may sakit ka, at ang pinakaimportante sa lahat, lagi kang nasa labas at nagtatrabaho. Wala ka man lang kahit kay-titing na pagiging asawa. Hindi ka katulad ni Fei-Fei, na buong pusong nagluluto para sa akin. Napakalambing at maalalahanin. Zai Cheng yan. Ngayon, magpapakasal ako kay Songming. Kaya, gusto mo bang kanselahin ang engagement? Oo, kahit na may utang na loob ang pamilyang Sheng sa inyo. Gusto ni Papa na magpakasal ako sa iyo. Pero mas matanda ka sa akin ng mahigit 10 taon. Matanda ka na, wala pang pera o kakayahan. Baka nga hindi na rin gumagana iyan. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Tigalan mo na ang pangungulit sa akin. Songming, buksan mo ang iyong puso. Kayong dalawa, talagang wala kayong kahihiyan. Sinong tinatawag mong walang hiya? Pakirehistro po kami para sa kasal. Ha? Kung may magkakansela man ng engagement, ako iyon. Pasensya na, lahat kayo. Tulungan niyo akong saksihan ang aking proposal. Dahil pareho naman tayong sawi sa tadhana, bakit tayo papayag na hamakin lang? Tito, gusto mo bang magpakasal sa akin? Shoo, ngayong araw pareho tayong tinanggihan. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Pakirehistro po kami. Mahal, uwi na tayo. Ah. Lintik na sakit sa bato ito. Makikita mo. Ah. Hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang ang kotse. Presidente. Talaga bang nagpakasal kayo ng ganoon kabilis? May utang na loob ang pamilyang Sheng sa pamilyang Zai. Nangako silang ipakakasal ang isang anak na babae ng pamilyang Sheng. Hindi nila pwedeng bawiin ang pangako nila. Kahit sino pa ang pakasalan, hindi ba't pareho lang? At saka, medyo interesante siya. Bakit ba ako naging padalos-dolos? Nagpakasal ako sa isang lalaking mas matanda sa akin ng mahigit 10 taon. Kung alam lang ni Santa Zinfei, na kayo ang pinakamayamang tao sa buong mundo, tiyak na magsisisi ng lubos ang presidente. Ah. Sa'yo ba ang kotseng ito? Oo. Wala akong alam sa mga kotse. Maganda ang hitsura ng kotse mo. Siguro nasa daan-daang libo ang halaga nito, di ba? Daan-daang libo. Saan ka makakabili ng luxury car na mahigit 10 milyon ang halaga? Sasagutin ko lang ang tawag, sige. Wow, ang ganda ng kotseng ito. Hindi ko akalain nasa halagang daan-daang libo. Makakabili na ng kotseng ganito kaluwag. Bibili rin ako ng ganito sa susunod. Ginoong Zai, kailangan agad ng kumpanya ko ng 100 milyon. Ayaw kaming pautangin ng bangko. Kayo na lang ang tanging inaasahan namin. Sige, ibalik nyo na lang iyan sa loob ng 1 buwan. Ha? Ah, si Sheng Zinshen.
Minamaliit ka niya dahil matanda ka na at mahirap. Ngayon, tumatawag na ang mga naniningil ng utang. Lalamunan. Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Ayos lang iyon, kahit matanda ka na at walang pera. Napakagwapo mo pa rin, at may dating ka na parang isang boss. Kaya naman, huwag ka nang malungkot. Hindi ako malungkot. Walang password ang card na ito. Maaari mo itong gamitin ng malaya. Hi, isa ka lang namang ordinaryong empleyado. Magkano ba ang maibibigay mo sa akin? Itabi mo na lang iyan para sa sarili mo. Isa akong jewelry designer. Malaki ang kinikita ko buwan-buwan. Dahil kasal na tayo, ang mga gastusin sa bahay, ako na ang bahala. Maglilipat ako ng 20,000 yuan sa iyo bawat buwan, para sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Sige na, hindi mo na kailangan. Dahil kasal na tayo, magsasama na tayo sa iisang bahay. Siguradong maliit lang ang inuupahan mong apartment, mas mabuti pa. Lumipat na lang tayo sa bahay na kabibili ko lang. Malapit lang ang bahay ko rito, kaya ko nang maglakad pa uwi. Hindi mo na kailangang samahan ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Sunduin mo na lang ako ulit. Mauna na ako, HM. Hindi ko akalain na ikaw, ang presidente ng imperyo, ay bubuhayin lang ng iyong asawa. Hindi ka ba nag-aalala na sabihin ng iba na palamunin ka lang niya? Tumahimik ka at umalis na. Maglilipat na tayo ng gamit. Mama, may kidney hemorrhage siya at kinansela ang engagement sa harap ng madla. At minaliit din niya kami ni Songming. Kailanman ay hindi ako nakaranas ng ganito kalaking kawalang katarungan. Kailangang ipagtanggol niyo ako ni Papa. Anak ko, huminahon ka, huminga ka ng malalim. Tutulungan ka namin ng iyong ama na makuha ang hustisya. Opo. Papa, Mama, nandito na ako. Sa wakas, naisipan mo ring umuwi. Sheng Chokzu, lumuhad ka sa harap ko. Ano bang ginawa kong mali? Kapapasok ko pa lang, pinapaluhod mo na agad ako. May nagawa ba akong masama? Sa mismong araw ng iyong kasal, pinahiya mo at sinira ang reputasyon ng pamilya Sheng. At may gana ka pang magtanong kung ano ang ginawa mong mali. Hindi mo ba talaga alam ang kasalanan mo? Dahil sa iyo, hindi na makalabas ng bahay si Zinfei. Nagkamali ka na nga, hindi ka paluluhod para humingi ng tawad. Papa, Mama, tama na po iyan. Ate, baka naman hindi niya sinasadyang ipahiya ako. Tumahimik ka. Papa at Mama, sina Songming at Sheng Zinfei ang nagkansela ng engagement. Anong kinalaman ko roon? Ang kapal ng mukha mo, paano mo nagawang suran ang sarili mong kapatid? Papa, Mama. Anak niyo rin naman ako. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Hindi namin pinapaboran ang sarili naming anak, pero mas gusto mo pa ba ang ampon na ito? Pero anak niyo rin naman ako. Ang palakihin ka ay sapat na. Ano pa bang gusto mo? Oo. Hindi biro ang utang na loob sa pagpapalaki sa akin, pero simula nang magtrabaho ako, hindi lang ang vilya na ito ang binili ko para sa inyo, pati na rin ang bahay at kotse ni Sheng Zinfei, at lahat ng gastusin dito sa bahay, ako ang sumasagot. Hindi pa ba sapat iyan bilang pasasalamat sa pagpapalaki sa akin? Dapat lang nagawin mo iyan. Ang utang na loob sa pagpapalaki ay dapat ibalik ng higit pa. Ipinahiya mo si Zinfei sa harap ng maraming tao, hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Wala akong ginawang masama, okay. Lumalaban ka na, ha? Sige, lumayas ka na sa pamilya Sheng. Sige, kung iyan ang gusto nyo. Aalis na ako. Hindi ko man maibabalik ang lahat ng pabor sa pagpapalaki sa akin. Ang yuko na ito ay tanda ng pasasalamat sa pagkupkup nyo sa akin. Itong 100 piso na ito ay para bayaran ang mahigit 20 taon ng pagmamahal nyo. HM. Simula ngayon, ako, si Sheng Chokzu, at kayong pamilya Sheng, pati na kayong lahat. Putol na ang lahat ng ugnayan natin, wala nang pagmamahal o obligasyon. Hoy, sandali, ibalik mo sa akin ang mga natitira ko. Anong ginagawa mo? Wala akong kinuha kahit ano mula sa pamilya Sheng. Kung wala kang kinuha, bakit ka natatakot? Buksan mo ang maletang iyan. Patanjin ako. Hayaan mo na. Kung gusto niyang dalhin, hayaan mo siyang umalis. Papa, pag-aari ito ng pamilya nating mga Sheng. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa ibang tao. Tama, sa pamilya natin ito. Bakit natin ibibigay sa estrangherong ito? Bilis, buksan mo na para masuri. Hay, kayo talaga. Nagmamalaki lang kayo dahil nasa likod niyo si Songming. Kaya ba inaabuso niyo ako ng ganito? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma. Si Songming ang tagapagmana ng pamilya Song, ang pumatay sa iyo at sa dukha mong asawa.
ay kasing dali lang ng pagpuksa sa langgam. Eksakto, kung nakapag-asawa ka lang sana ng presidente ng imperyo, baka may pagkakataon ka pang makaganti sa amin. Sayang naman at nagpakasal ka sa isang pulubi. Siya, nagpakasal sa presidente ng imperyo. Yung nakapag-asawa siya ng dukhang iyon, maswerte na siya doon. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha. Ang mga mamahaling kotseng iyon, sa telebisyon ko lang nakikita ang mga iyan. Ang kotseng ito ay limited edition sa buong bansa. Naaalala ko, lahat ng iyan ay binili ng presidente ng imperyo. Anong ginagawa ng presidente ng imperyo rito? Sabi nila, matangkad at gwapo raw ang presidenteng iyon. Ha ha ha. Mahal, narito na ako para sunduin ka. Ano? Kayong pamilya Sheng, ganito ba ninyo itrato ang asawa ko? Ang kotseng ito, siguradong nirentahan lang niya para magpasikat. Zai Cheng yan, ikaw at si Sheng Chokzu. Binastos niyo ako sa civil registry. May gana ka pang magdala ng mga tao sa bahay ko. Tinulungan ng pamilya Sheng ang pamilya Zai noon. Kaya napagkasunduan ang kasal na ito. Kung hindi ka marunong magpasalamat, ayos lang. Pero nakipagsabuatan ka pa sa ampon ng mga Sheng. Para apihin ang anak ko. Ganyan ba magbayad ng utang na loob ang pamilya Zai? Ikaw pala iyan. Ngayon, dapat kayong magpaliwanag sa aming pamilya Sheng. Moji. Sa araw ng kasal nyo, nahuli kayo dahil sa traffic, at mukhang hindi pa rin ninyo alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Kaya naman sadyang nagpautos ako sa isang tao, na kopyahin ang video noong araw ng kasal, para mapanood ninyong lahat. Sino ba talaga ang unang nagkansela ng kasunduan? Ang surveillance video na ito sa USB. Panoorin muna ninyo bago kayo magsalita. Aalis na tayo, ha? Aalis na lang ba kayo ng ganoon na lang? Anong problema? Akala ba ninyo ay ayos lang na gambling ng misis ko, at hindi ko pa kayo binibigyan ng problema? Hindi ako komportable. Sa'yo ba talaga ang mga kotseng ito? Paano nangyari iyon? Hindi ba't mahirap ka lang? Ano naman ang kinalaman ng kahirapan ko sa inyo? Tito Sheng. Hindi makakalimutan ng pamilya Zai ang utang na loob sa pamilya Sheng. Ang tungkol sa pang-aapi sa misis ko, palalagpasin ko muna ito. Pero kapag naulit pa ito, ipakikita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban ninyo ako. Tara na, ha? Sandali, aalis na lang ba kayo? HM. Anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang unang humiling na itigil ang kasunduan? Opo. Tapos sinabi mo na dahil sa sakit sa bato kaya mo itinigil ang kasunduan. Papa, 22 anyos pa lang ako. Paano ako magpapakasal sa isang lalaking matanda na? At mahirap pa. Anong kalokohan iyan? Kahit ayaw mong magpakasal, hindi ka dapat umatras sa harap ng maraming tao. Kapag ginawa mo ito, nasaan na ang dangal ng pamilya nating mga Sheng? Ha, magkabata na sina Zinfei at Songming. Hindi na sila mapaghihiwalay. Huwag mong ikansela ang kasunduan. Magpapakasal ka ba talaga sa hampas lupang iyon? Sige na, sige na. Sa susunod ay huwag ka nang masyadong mapusok. Papa, huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay hindi na ako kikilos ng padalos-dalos. Sheng Chokzu, humanda ka. Bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Zai Cheng yan. Eksakto ang dating mo ngayon.
Dahil tingin ng misis ko ay maganda ang ginawa ko. Hindi ba dapat ay bigyan mo ako ng pabuya? Ito ang pabuya mo. Ah. Hindi sapat ang pabuyang ito. Huwag kang sumobra. Tungkol sa nangyari kanina. Alam mo bang may nanggugulo sa akin? Kaya nagrenta ka ng kotse para suportahan ako. Ah. Akin talaga ang kotseng iyon. Dahil pinakasalan mo ako, syempre kailangang bongga ang pagdating ko para sunduin ka. Para malaman ng pamilya mo, na mahalaga ka sa pamilya ko. Nakuha ko ang punto mo. Kahit wala akong alam sa mga kotse. Hindi naman pwedeng wala akong alam kahit konti. Napakakamahal ng mga kotseng iyon. Paano mo makakayang bilhin ang mga iyon? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Alam na alam ko ang kakayahan mo. Pero, dahil ipinagtanggol mo ako ngayon, hindi na ako magagalit sa mga kasinungalingan mo. Mamaya ay maglilipat ako ng 100,000 yuan sa iyo. Anong ibig sabihin yan? Babayaran ko ang ginastos mo sa pagrenta ng kotse. Huwag na. Bakit? Kulang pa ba sa iyo? Sige, dadagdagan ko pa ng 50,000. Ang 150,000 na ito ay ang iyong pabuya. Pero, kung gagastusin mo ang pera ng walang habas, hindi na kita kayang buhayin. Kung ganoon, maraming salamat, mahal. Maliligo muna ako. Tungkol naman sa mga bagahe, pwede mo ba akong tulungang ayusin ang mga ito? Oo, iwan mo na iyan sa asawa mo, hehe. Halo anak, si mama ito. Nabalitaan kong nagpakasal ka na. Kailan mo ba dadalhin ang iyong asawa rito sa bahay? Ma, paano nyo nalaman ng ganoon kabilis? Matalas ka talaga. Mayroon bang bagay na may tatago mo sa akin? Ikausap mo sa akin ang manugang ko. Opo. Tita pa rin ang tawag niya sa akin. Ma, ay, manugang ko. Ang black card na ibinigay sa iyo ni mama. Ibibigay iyan sa iyo ng mayordomo mamaya. Iyan ang pera para palitan mo na ang tawag mo sa akin. Hindi iyan gaanong kalaki, pang selebrasyon lang. Hindi po, ma. Paano ko po ito matatanggap? Bakit? Parang kulang pa ba sa iyo? Ah, hindi po. Salamat po, ma. Ganyan nga, mas mabuti iyan. Maliit na regalo lang ito bilang pagtanggap sa iyo. Bigyan mo lang ako ng apo, lalaki man o babae. Bibigyan ka ni mama ng pabuya na 2 bilyon. Kung itutuloy mo ang tradisyon ng pamilya ko, bukod sa bonus, ang kalahati ng aking mga ari-arian, ay ililipat sa pangalan mo. Ma, pagod na po kami. Magpapahinga na po kami. Ang tita ni Zai Cheng yan. Oh, ang mama ko. Mahilig siyang magbasa ng mga nobela. Mahilig siyang mag-ilusyon. Huwag kang mag-alala. May pera ako, at ang pera ko ay pera mo rin. Ang galing mo talagang mambola. Sige na, maliligo na ako, ha? Anong ginagawa mo rito ng ganito kagabi? Nasa kabilang pinto ang kwarto mo. Ah. Mag-asawa naman tayo. At bagong kasal lang tayo. Ito ang perpektong oras para sa ating honeymoon. Hindi ko kaya, hindi pa ako handa. Ang mga ganitong bagay. Sa lalong madaling panahon ay kailangan din nating masanay. Wala nang dapat ihanda. Zai Cheng yan, hindi ko talaga kaya. Huminahon ka lang. Dahan-dahan lang ako. Zai Cheng yan, hindi ko talaga kaya. Bakit? Kasi may dalaw ako ngayon. Mrs. Zai. Wala akong balak na maghiwalay tayo ng higaan sa ngayon. Nakakita ka na ba ng bagong kasal na magkahiwalay ang kwarto? Natutulog na. Gabi na. Magpahinga ka na agad. Sige, ayos lang. Medyo dominanti ang lalaking ito. Pero hindi naman masama. President, ito po ay. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ka pumasok sa trabaho ngayong umaga, at narito ka lang para magluto. Kung malalaman ito ng mga shareholder ng kumpanya, masisira ang reputasyon mo. Huwag ka nang magbiro at ilagay mo na ang mga dokumento sa sala. Ang presidente ng Zai Group. Nagluluto.
Grabe ang galing ng misis na pasunurin ang kanyang asawa. Kung wala na tayong gagawin, tara na. Maliit lang ang kwarto, hindi kita mapapatuloy. Pero mayroon kayong appointment mamaya, isang internasyonal na pagpupulong. Sa tanghalian, kailangan ninyong makasama sa pagkain si Sir John. At sa hapon naman ay kailangan ninyong pumunta sa isang inspeksyon. Naintindihan ko. Bumaba ka na at hintayin mo ako. Buti na lang, Presidente, hindi kayo katulad ng mga boss sa mga teleserye, na iniiwan ng trabaho para lang sa isang babae. Tumigil ka na sa kadadaldal at ihanda mo na ang sasakyan. Opo, sir. Ha? Gising ka na ba? Oo, gutom ka na, ipagluluto muna kita ng almusal. Zai Cheng yan, marunong ka rin palang magluto, sakto lang. May alam ako ng kaunti, hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng edad mo, ay marunong kang mamuhay ng ganito kahusay. 35 pa lang ako. Nasa rurok pa ng buhay, pero 22 lang ako, mahigit 10 taon ang tanda mo sa akin. Sige na, papasok na ako sa trabaho mamaya, may sasakyan ka ba? Ihahatid na kita sa kumpanya. Huwag na, malapit lang naman ang kumpanya rito, tungkol naman sa almusal. Kakain na lang ako sa daan. Bilisan mo na at pumasok ka na sa trabaho. Sige, baka kailanganin kong mag-overtime ngayong gabi. Gagabihin ako ng uwi, ha? Ang magpakasal sa lalaking katulad niya, ay hindi naman pala masama. Oo. Hello, manager. Papunta na ako sa kumpanya para gawin ang disenyo ngayon din. Naipadala ko na ito sa iyo. Ano, wala akong natanggap na anuman. Sige, papunta na ako riyan ngayon din. Chokzo, sa wakas ay dumating ka na rin. Tinatawagan at time text kita. Bakit hindi ka sumasagot? Naka-silent pala ang phone ko nang hindi ko sinasadya. Bakit parang nagmamadali ka? Anong nangyari? May nangyaring seryoso. Ang disenyo ng bagong koleksyon ng alahas ng ating grupo ay nag-leak. Ang disenyo ng bagong koleksyon ng alahas ng ating grupo ay nag-leak. Hindi maaari, ang mga orihinal na sketch ng disenyo ay ako ang laging nagtatago. Imposibleng makuha iyon ng kahit sino. Pero talagang kumalat ang mga plano. Ang bagong alahas ng Byron Jewelry, ang ating kalaban, ay dinisenyo natin matapos ang maraming puyat. Ang mga modelo ng alahas ay naging sanhi upang ang ating kumpanya ay mawalan ng huling koleksyon ng alahas. Bumagsak ng husto ang benta, at ay diamanda tayo ng Byron dahil sa plagiarism. Napakaseryoso nito. Buong umaga nang pinapagalitan ng boss ang manager. Ikaw ang responsable sa ating team. Ikaw ang unang mapupuntirya rito. Hinihintay ka na ng manager sa opisina ngayon. Pumunta ka na ng mabilis. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magmadali. Nasa computer ko ang lahat ng mga disenyo. Tulungan mo akong hanapin ang mga ito. Gamit ito. Hindi nila ako mapagbibintangan sa kahit ano, di ba? Manager Jiang, hinahanap niyo po ba ako? Nag-leak ang mga disenyo ng grupo mo. Ngayon ay pinararatangan tayo ng Byron Group ng plagiarism. Tungkol sa pag-leak ng mga disenyo, Manager Jiang, wala talaga akong alam doon. Pero dahil nangyari na ang pinsala, aakuin ko ang lahat ng lugi ng kumpanya ng mag-isa. Sana ay huwag nang idamay ng kumpanya ang aking mga kasamahan. Aakuin ko ang lahat ng lugi ng kumpanya ng mag-isa. Sana ay hindi madamay ang team ko sa gulo ng kumpanya. Maliit lang naman ang lugi. Pero ngayon, pinararatangan tayo ng Byron Group ng plagiarism. Para sa reputasyon ng ating kumpanya, nagdulot ito ng malalang epekto. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Nasa akin ang mga orihinal na sketch ng disenyo. Mapapatunayan ko na hindi nagnakaw ng disenyo ang kumpanya natin. Chokzo, sabi mo ang draft ng disenyo. Hindi. Ano ang tinitingnan mo? Anong nangyari? Lahat ng mga draft at sketch ng disenyo. Nawala na silang lahat. Ninakaw ba ito at pagkatapos ay pinatay ang ebidensya? Walang mga hakbang o draft ng disenyo na natira. Imposibleng manalo sa kasong ito. Sheng Chokzu, ngayon ay kailangan mong magpaliwanag. Sa totoo lang, kasalanan ko ito. Para mabawasan ang pinsala, dapat kang magbitiw agad sa tungkulin, at gumawa ng pampublikong pahayag, humingi ng paumanhin sa Byron, at sabihing sarili mo lang itong kagagawan, at walang kinalaman ang ating kumpanya rito. Manager Jiang, pinipilit niyo si Chokzu na humingi ng tawad sa publiko. At akuin ang lahat ng responsibilidad. Masisisira niya ng reputasyon niya. Isa siyang jewelry designer, at papasanin niya ang bansag na magnanakaw ng disenyo. Parang sinira niyo na rin ang kinabukasan niya. Ang mga plano ay kumalat dahil sa kanya. Lahat ng kahihinatnan. Siya lang ang dapat pamaasan. Chokzu, huwag mong sisihin ang kumpanya kung hindi ka matulungan. Mahusay kang designer, pero hindi pwedeng masira ang kumpanya dahil sa iyo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Manager Jiang. Ako na mismo ang bahala rito. Chokzu, hintayin mo ako. Chokzu, tungkol sa bagay na ito, kung talagang aakuin mo itong mag-isa, tuluyan nang masisira ang karera mo.
Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Bumalik ka na sa trabaho ng mabilis. Ang sketch ng disenyo. Ang dating fiancé ko lang na si Songming ang nakakaalam. Maaaring may kinalaman siya rito. Kailangan ko siyang mahanap at malanawan ang lahat. Presidente. Anong nangyayari? Noong huling nagpadala tayo ng tao para protektahan si Mrs. Sabi nila ay napaalis siya sa kumpanya. Bakit? Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang grupong pinamumunuan ni Mrs. ay nagdisenyo ng mga jewelry sketch na ninakaw, at ang kumpanyang Byron ay maling nag-akusa sa kanila ng plagiarism. Kaya naman, umalis si Mrs. sa kumpanya nang may sama ng loob. Ngayon, ang Byron Jewelry ay nagdala ng mga reporter para gipitin siya. Mrs. Kanselahin ang lahat ng lakad sa hapon. Ihanda ang sasakyan. Mahal. Salamat sa pagsama sa akin sa pamimili ngayon. Fiancé mo ako. Natural lang na samahan kita, hindi mo kailangang magpasalamat. Ate, nandito ka rin ba para mamili? Anong pagkakataon? Matagal na akong kumalas sa pamilya Sheng. Hindi tayo magkapatid. Nandito ako para hanapin si Songming. Anong ginagawa mo rito gayong may sakit ka sa bato? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Sa puso ko, si Sheng Xinfi lang ang mahal ko. Hindi tayo pwedeng magsama. Kasal na ako kay Zai Cheng Yan. Pumunta ako rito ngayon para sa ibang dahilan. Bakit mo ba ako hinahanap? Tatanungin kita kung ninakaw mo ba ang mga disenyo ko ng alahas. Aba, hindi naman ako taga-disenyo ng alahas. Bakit ko naman nanakawin ang mga disenyo mo? Ikaw lang ang nakakaalam ng password ng computer ko. Kung hindi ikaw, sino pa ba ang gagawa niyan? Hindi ba birthday mo ang password mo? Hindi lang ako ang nakakaalam niyan. Alam yan ng buong pamilya Sheng. Alam mo rin yan. Alam ko. Sinabi sa akin ni Songming. Naalala ko na. Taga-disenyo ka rin pala ng alahas. At saka, nagtatrabaho ka sa Byron Jewelry Design Group, kaya ikaw talaga ang nagnakaw ng mga disenyo ko. HMM. Ate, kapag nagsasalita ka, dapat may ebidensya ka. May ebidensya ka ba? Puro ka lang haka-haka. Plagiarism. Narito na ang taga-disenyong si Sheng Chokzu. Designer Sheng Chokzu, sikat kayong taga-disenyo, pero nasasangkot kayo sa issue ng plagiarism. Ano ang masasabi niyo rito? Sinasabi sa pahayag ng Maizu Jewelry, na ikaw mismo ang nangopya. Totoo ba ito? Nabalitaan naming tinanggal ka na sa Maizu. Totoo ba? Hindi ako nangopya. Si Sheng Xinfei ang may gawa, siya ang nagnakaw ng gawa ko. Sabi ng kumpanya mo, ikaw ang nangopya. Sabi mo naman, hindi. May ebidensya ka ba? Sige na, itigil niyo na ang pagtatanong. Pagkakamali ito ng ate ko. Hindi ba ito, ang chief designer ng Byron Jewelry? Nabalitaan naming magkapatid kayo ni Sheng Chokzu. Ang plagiarism na ito ay tungkol din sa disenyo mo. Maaari mo bang sabihin ang opinion mo tungkol dito? Lumalabas na ikaw pala ang nagnakaw ng disenyo ko. Ano po, Miss Sheng Xinfei? Sinasabi ni Miss Sheng Chokzu, na ninakaw mo ang disenyo niya. Totoo ba ito? Oo nga, sino ba talaga ang nangopya sa kanino? Tiwala ako sa katapatan ni Xinfei. Kaya ang taong makapalang mukha. Ang siyang nagnakaw ng disenyo ni Xinfei, Songming. Sa tingin ko ay hindi ka talaga nag-iisip ng maayos. Ate, bakit mo naman nasabi yan? Brother Songming, hindi mo na kailangang itanggi. Hawak ko ang digital format ng unang draft ng disenyo. Kahit gusto mong linisin ang pangalan mo sa plagiarism, kailangan mong magpakita ng ebidensya. Ang disenyo ko, hindi mo ba ito ninakaw na? Mga kaibigan sa media, ako ay may sapat na kakayahan. Sikat na ako simula pa noong bata. Ako ang kampyon sa kompetisyon ng mga bagong taga-disenyo. Bakit ko naman kaiinggitan? At kakopyahin ang gawa ng mas mababa sa akin. Tama nga naman yan. Isang batang henyo sa pagdidisenyo. Bakit siya mangongopya? Sa taong tinalo na niya. Miss Sheng Xinfei, totoo ba ang sinabi niya? Syempre hindi. Mga kagalang-galang na mamamahayag. Alam nating lahat na kami ni Songming ay magkabata at magkasama lumaki. Kami ay itinadhana para sa isa't isa. Naiinggit siya sa akin. Kaya gusto niya akong saktan ng sadya. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Ako patuloy ang napahamak sa huli. Binabaluktot ang katotohanan. Wala ka na bang kahihiyan? Binibining Sheng Chokzu. Dahil ba talaga sa inggit? Kaya ka nagnakaw ng gawa ng iba. Paano ko naman sila kaiinggitan? Kung ganoon, magpakita ka ng ebidensya. Patunayan mong hindi ka nang gaya. Ilabas mo na ang ebidensya ngayon din. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Ilalabas ko ang ebidensya. Aminin mo sa harap ng camera na nanggaya ka. Hindi ko iyon ginawa. Zai Cheng Yan, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing naparito ka para humingi ng paumanhin. Para sa panggagaya ng kapatid mo, ha? Hindi ako nanggaya. Alam ko, huwag kang mag-alala. Hayaan mong ako ang bahala rito. Hindi ba't gusto nyo ng ebidensya? Narito ang mga patunay. Nakalimutan mo na ba na bago magdisenyo?
Nakagawian ko ng gumuhit muna ng mga draft sa papel. Pagkatapos, inililipat ko ang mga ito sa computer para ipunin. Ang mga draft na ito ang tunay na orihinal. Pagkalipat ko ng bahay, akala ko ay nawala ko na ang mga ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa ilalim ng kama sa ating silid. Siguro ay aksidenteng nahulog doon. Alam kong narito ka, kaya dinala ko ito sa iyo. Ang galing mo, alam kong narito ka. Kaya dinala ko ito sa iyo. Kahanga-hanga. May marka ito ng petsa at pirma. Naaalala ko sa draft na inilabas ni Sheng Xinfei. Walang petsa o pirma doon. Ito ay medyo iba sa unang draft. Mayroon nga talagang ilang pagkakaiba. Nasaan ang disenyo? Walang bakas ng anumang pagbabago. Tama ka. Kung titingnan ng ganito, ang draft ni Sheng Chokzu ang tunay. Sheng Chokzu, may itinatago ka palang alas. Mukhang hindi ko na kailangang magpaliwanag. Inamin na niya ang totoo. Hindi ako iyon. Dahil inamin na niya. Mga mamamahayag, pakiulat naman ang katotohanan. Kung sino talaga ang nanggaya. Sige, tara na sa bahay. Sheng Chokzu, huwag kang umalis. Nagbabalik ka, binibining Sheng Xinfei. Pakiusap, sumagot kayo ng diretso. Tungkol sa insidenteng ito, paano mo nagawang baligtarin ang sitwasyon? Ginoong Song, na mahilig magbaluktot ng katotohanan. Pakiusap, sumagot kayo ng diretso. Hindi. Huwag na kayong mag-record. Tama na. Napakagandang araw nito. Hindi lang nalinis ang pangalan ko, kundi napabagsak ko rin si Sheng Xinfei. Nang bonggang-bongga, Zai Cheng yan. Ikaw ang swerte ko. Masaya ka ba ng ganyan? Siyempre naman, masaya ako. Kung hindi ka dumating sa tamang oras kanina, para patunayan ang kawalang sala ko, siguradong ang karera ko, ay masisira na. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang maapi ka. Ang masama mong kapatid, ay nakamit na ang nararapat na parusa. Oo. Ngayon, hindi lang napahiya si Sheng Xinfei, kundi nahulog din siya sa sarili niyang patibong. At ngayon ay pinapuna na ng lahat. Hindi lang iyon, sinisante pa siya ngayon. At nawalan pa ng trabaho. Masasabi ko lang na ang masama ay talagang napaparusahan. Pero huwag na natin siyang pag-usapan. Ngayon, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Sapat na ang pagsasabi ng salamat. Kung ganoon, bibigyan kita ng bonus. Hindi ako nagkukulang sa pera. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Sige, nag-resign ka na ba ngayon? Saan mo balak pumasok sa trabaho? Mayroon na akong kaunting ipon ngayon. Pero hindi naman pwedeng nakatambay lang tayo. Iniisip kong magbukas ng sarili kong studio at magtrabaho ng mag-isa. Suportado kita. Kung may kailangan ka na pwede kong maitulong. Huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mahihiya sa iyo. HMM. Sir, pinatawag niyo po ako. Gusto ng misis ko na magbukas ng jewelry design studio. Ang lokasyon at ang lugar para sa studio. Ayusin mo na agad sa lalong madaling panahon. Sige po, ako na ang bahala. Ma, wala na akong mukhang may haharap sa labas. Ayoko na mabuhay. Anak ko, pinag-aalala mo ng husto si mama. Huwag kang mag-alala. Kapag kumalma na ang lahat, wala nang mangyayari. Wala ring silbi. Ngayon, may reputasyon na ako bilang isang mandaraya. Sira na ang pangalan ko. Wala nang kukuha sa akin para magdisenyo ng alahas. Let Sheng Chokzu na yan. Kasalanan ito ng nanay niya. Ibabalik ko siya rito para sa iyo. Para makaganti ka sa kanya. May sakit sa bato si mama ngayon. Pinutol na niya ang ugnayan sa atin. Hindi na siya magpapauto sa atin. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo pwedeng makialam ng basta-basta. Pero si Songming, kaya niya. May nangyaring ganito. May mga hinaing ang pamilya Song. Ngayon, hindi mo man lang siya makita. Ano ang pwedeng gawin? May ideya ako. Kapag nalaman niya, siguradong pupunta siya para makita ako. Kumusta na ang puso ni tita? Huwag kang mag-alala, nailigtas na siya ng doktor. Si Tita Xinfei, maayos pa siya noong naghiwalay kami. Bakit bigla na lang siyang naglaslas ng pulso? Lahat ng ito ay kasalanan ng Sheng Chokzu na iyon. Nasadyang nililin lang ang opinyon ng publiko. Nilalay si Sheng Xinfei. Kumuha pa sila ng tao para magsaboy ng dugo ng itim na aso sa pinto. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit si Sheng Xinfei. Anong Sheng Xinfei? Mula bata, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahihiyan. Kaya hindi niya kinaya. Gusto niyang tapusin ang buhay niya para makabawi. Pero alam na niyang nagkamali siya. At naparusahan na siya. Ang babaeng ito ay talagang mapanakit. Ayaw niya lang talagang magpatawad. Tita, huwag ka munang umiyak. Kapag nagising na si Sheng Xinfei, sabihin mo sa kanya, nabibigyan ko siya ng katarungan. Halika na, tumayo ka na, nakaalis na siya. Ma, ang susunod nating gagawin, ay maghintay ng magandang balita. Anong problema?
May sorpresa ako sa iyo. Tingnan mo ang phone mo. Isang studio ito para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Gustong-gusto ko. Eksaktong-eksakto ito sa studio ng mga pangarap ko. Copy ang kopya talaga. Kung nagustuhan ni Sir Sheng ang disenyo, maaari na tayong magsimulang magtrabaho bukas. Napaka-maalalahanin mo talaga. Ang pagpapaayos ng studio na ito, pati na ang upa ay hindi biro ang halaga. Kunin mo ang card na ito at gamitin mo sa kahit anong gusto mo. Dahil napakabait sa akin ng misis ko. Tatanggapin ko na ito, sige. Sa totoo lang, dati na rin akong may studio. Pero para patuloy na matuto, pumunta ako sa Meizu Jewelry Studio. Ngayong magbubukas na ako ng sariling studio. Sigurado akong kaya ko itong gawin. Sana ay maging matagumpay ang bago mong studio. Nakita ko na ang mga disenyo mo. Napaka-creative ng mga ito. Nagitiwala ako na sa galing mo. Siguradong magtatagumpay ka. Iyan ang gusto kong marinig. Mahuhuli ka na sa trabaho. Pumasok ka na muna. Pag-uwi natin sa bahay, magdiriwang tayo ng husto. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang ako, ha? Siya nga pala. Huwag mo munang isara ang pinto. Lalabas lang ako para magtapon ng basura. Sige, walang problema. Hehe. Dahil nagbukas na tayo ng bagong studio, siguradong kailangan mo ng makakasama. Halo, Xiaoya, nagbukas ako ng bagong studio. Dati ka nang nagtrabaho sa akin. Gusto mo bang sumama ulit ngayon? Siyempre naman, asahan mo ako. Songming. Sheng Chokzu, napakasama mo talaga. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong lumaban. Ikaw ang nauna. Bakit hindi ako pwedeng magtanggol sa sarili? Tatanungin kita, bakit hindi mo nalang lubayan si Zinfei? Gusto mo ba talagang itulak sa kapahamakan ang kapatid mo? Iyon ba ang gusto mo? Anong mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Saka, matagal na akong kumalas sa pamilya Sheng. Hindi ko na siya kapatid. Sige, sabihin na nating ikaw at ang pamilya Sheng ay wala ng ugnayan. Pero ang pamilya Sheng ang nagpalaki sa iyo. Ikaw, ganito mo ba pasasalamatan ng pamilya Sheng sa pagpapalaki sa iyo? Ano ba talagang punto mo? Nagkukunwari ka pa rin ba? Naghahanap ka ng taong magpapakalat ng kasinungalingan tungkol kay Zinfei. Nagpadala ka pa ng mananakot na may dugo sa pinto. Pinilit mong magpakamatay si Zinfei. Napakasama mo. Naghahanap ka ng taong magpapakalat ng chismis tungkol kay Zinfei sa internet. Nagpadala ka pa ng magsasaboy ng dugo para manakot. Dahil sa iyo kaya nagtangkang magpakamatay si Zinfei. Paano mo nagagawang maging ganyan kasama? Si Sheng Zinfei, ang taong kasing sikim at kasing yabang niya, magpapakamatay. Kaya, lahat ba ng ito ay gawa-gawa mo lang? Di ba? Hindi ako ang may gawa niyan. Huwag kang man-ira dito. May gana ka pang makipagtalo. Sumama ka sa akin sa ospital. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Zinfei ng personal. Kaya kung maglakad mag-isa, ayos lang. Halo, Chen Yan. Pinuntahan ako ni Songming kanina. Sabi niya magpapakamatay daw si Sheng Zinfei ngayon. Pupunta ako para tignan. Malapit lang ang opisina mo sa ospital. Kung sakaling mamaya, ay hindi ako makapag-update na ayos lang ako. Tandaan mong tumawag ng pulis para sa akin. Ibababa ko na ang tawag, ha? May kidney bleeding ka na pero nandito ka pa rin. Hindi mo ba nakikita? Natatakot akong mag-isa. Pumapatay kayo para patahimikin ang mga tao. Hindi namin kailangan ng buhay mo. Gusto ko lang aminin mo ang pagkakamali mo kay Zinfei. Pero ayos lang kung tatawag ka ng pulis. Naghahanap ka ng masisiraan sa internet. Nagpadala ka pa ng tao sa bahay niya para manakot. Ang ganyang ugali ay dapat lang ay pakulong. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Bilisan mo at ituro ang daan. Ang meeting mamayang kalahating oras. Iusog mo na lang sa hapon. At saka, may ipapagawa ako sa iyo. Ang meeting mamayang kalahating oras. Iusog mo na lang sa hapon. At saka, may ipapagawa ako sa iyo. Zinfei, gising ka na pala. Kuya Songming, anong ginagawa mo rito? Huwag kang malikot. Dinala ko rito ang pangunahing may sala. Ngayon din ay palalapitin ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Ikaw, walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Iginagalang kita dahil sa pagpapalaki mo sa akin. Mas matanda ka sa akin. Pero hindi ako basta-basta nagpapaapi. Subukan mo uling hawakan ako. Ang galing mo rin, ano? Ate. Mali ang ginawa ko tungkol sa mga design. Pero naparusahan na ako. May kidney bleeding ka na, lumuhad ka na ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Zinfei, at i-anunsyo mo ito sa publiko. Hindi ninakaw ni Zinfei ang design mo.
pwede naming palampasin. Ang ginawa mo kay Zinfei, linawin mo agad sa lahat. Naminanipula mo ang opinyon ng publiko, para idiin si Zinfei, kahit na humantong pa ito sa pagpapakamatay niya. Kung hindi, tatawag kami agad ng pulis. Ibubunyag namin ang katotohanan, para makita mo ang kayang gawin ng publiko. Akala nyo ba tanga ako? Ang sinasabi nyo ba ang katotohanan? Akala nyo ba tanga ako? Ang sinasabi nyo ba ang katotohanan? Ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Zinfei. Wala ka man lang bang nararamdamang pagsisisi? Siya ang hindi nakatiis at nagpas siyang magpakamatay. Anong kinalaman ko doon? Sheng Chokzu, bakit ang sama mo? Ikaw ang dahilan ng kamalasan ni Zinfei. Lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Zinfei. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Ano ngayon? Ang hindi paghingi ng tawad sa pamilya Song ay magiging dahilan para hindi ka na makatira sa lungsod na ito. Maling tao ang binabantaan mo. Hindi ako hihingi ng tawad. May kidney bleeding ka. Anong ginagawa mo? Hindi ba sabi mo maglalaslas ka? Bakit wala man lang sugat? Zinfei, hindi ka naman naglaslas ng pulso. Sa totoo lang, noong maglalaslas na ako. Niligtas nila ako. Oo. Uminom na si Zinfei ng maraming sleeping pills, pero determinado talaga siyang mamatay. Gusto pa rin niyang maglaslas ng pulso. Pinigilan ko siya. Anong nangyayari? Uminom na si Zinfei ng maraming pampatulog, pero determinado siyang mamatay. Gusto pa nga niyang maglaslas ng pulso. Pinigilan ko siya. Anong nangyayari? Naranasan ni Song Ming ang cyberbullying na ito. Mayroon akong depresyon. Wala akong nararamdamang sakit. Ginawa lang iyon ni Mama para takutin ako. Kaya binalot niya ako sa telang ito. Depresyon? Oo. Pagdurugo ng bato, sinusubukang takutin ang puso, at ginagabayan ang opinyon ng publiko para insultuhan ang puso. Ganyan siya nagkaroon ng depresyon. Kasalanan ng walang hiyang iyon ang lahat. Hindi ang misis ko ang gumawa niyan. Bakit ka na parito? Natatakot ako na baka mapahamak ka. Nandito ako para suportahan ka. Ang tinatawag nilang mga banta, at pagmamanipula sa opinyon ng publiko, ay walang iba kundi kayong mag-ina. Isa lang itong palabas. Ano ito? Ito ang magiging biyenan at asawa mo sa hinaharap. Isang bayad na pag-arte. Ano ito? Ito ang magiging biyenan at asawa mo sa hinaharap. Isang bayad na pag-arte. Nasa loob ang mga record ng chat. Mayroon ding mga screenshot ng bayad. Tingnan mong mabuti. Kahanga-hanga, nahanap mo ang lahat ng ito ng napakabilis. Salamat sa papuri, mahal. Lahat ng ito ay totoo. Song Ming, huwag mo silang pakinggan. Sinasadya niya kaming idiin. Ganoon ba? Siyempre. Bakit naman kami aarte? May mapapala ba kami rito? Kayo ang nagdidirekta at umaarte. Kung magtatagumpay kayo, siguradong pipilitin ako ni Song Ming. Nalinawin ito sa publiko, para tulungang linisin ang pangalan ni Sheng Zinfei. Kung hindi ako papayag, kikilos ang pamilya Song, at pipilitin akong sumuko. Hindi ba't pakinabang iyon? Nagsasalita ka ng kung ano-anong kalokohan. Mama, huwag na kayong magsalita. Ang panahon ang maglalantad ng katotohanan. Mamasamain nila tayo. Hayaan mo silang mamasama sa atin. Basta't nagtitiwala sa akin si Song Ming. Wala nang ibang mahalaga. Zinfei, ikaw ang babaeng nais pakasalan ni Song Ming sa buhay na ito. Maaaring mamasama ka ng iba, pero hinding-hindi ko gagawin iyon. HMP. Mabuti pang umalis na tayo agad. Kung titingin pa ako, masusuka na ako. Ang babaeng ito. Kung alam ko lang na magiging ganito siya, sana ay sinakal ko na siya noon pa. Hayaan mo na, Mama. Pagod na kayo sa pag-aalaga sa akin. Bumalik na kayo para magpahinga, ha? Kuya Song Ming, salamat sa pagtitiwala sa akin. Sira, magpahinga ka na lang ng mabuti. Tungkol sa internet, nakahanap na ako ng taong magpapakalma rito. Mag-focus ka na lang sa paggaling mo. Lahat ay magiging maayos pagkatapos ng unos na ito. Salamat, Kuya Song Ming. Medyo pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Mauna ka na. Medyo pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Mauna ka na. Sige, magpahinga ka na, ha? Galit na galit ako, Mama. Ang palamuning si Zai Cheng yan na iyon. Naglalakas loob na kalabanin tayo. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Anak ko, ano ang plano mong gawin, ha? Iyon. Nagpaalam ka ba sa trabaho para tulungan ako? Nakaabala na ako ng husto sa oras mo. Bumalik ka na kaya agad sa trabaho.
Bakit parang kakatulong mo lang sa akin kanina? Gusto mo na ba talaga akong paalisin? Hindi. Natatakot lang ako na baka masisante ka. Mag-resign. Wala yan. Hindi nila magagawa yun. Malapit na rin ang lunch break. Ipagdadrive kita para kumain. Okay. Sandali. Bakit ka na parito? Sandali. Bakit ka nandito? May kailangan po akong iulat sa inyo. Tungkol po ito sa trabaho. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Maghihintay na lang ako sa tabi, ha? President, kanina. Hindi ko gustong gawin yun sa harap ng pamilya Sheng. Ang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ba't inilagay mo ako sa Mingguitech, sa isang posisyong walang masyadong responsibilidad? Anong nangyari? Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, sabi ng supervisor sa Mingguitech, na sinisante ka na raw. Paano akong nasisanti? Paano akong nasisanti? Zai Cheng yan, dahil ba ito, sa pagtulong mo sa akin ngayon? Hindi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung hindi dahil doon, bakit kanila sisisantehin? Ganito kasi yun. Naimbestigahan ko na. Mukhang nakialam ang pamilya Song. Sabi nila, sisisantehin daw ang boss. Zai Cheng yan. Ang pamilya Song. Sina Song Ming ba at ang mga kasama niya? Oo, dapat lang na sila. Siguradong sila nga, dahil pinahiya mo sila. Kaya naghiganti sila sa iyo sa ganitong paraan. Hayaan mo na, kung sisisantehin ako, edi sige. Tutal, ayaw ko na rin namang magtrabaho doon. Hindi maaari, talagang pupuntahan ko sila para makipagtuos. Huwag kang mag-alala, hindi na kailangang pumunta. Sayang lang ang oras mo kung pupunta ka pa. Bakit mo papapatulan ang mga ganyang klase ng tao? Zai Cheng yan. Hindi ko akalaing napakabait mo pala. Napakabuti mong tao. O sige, kain na tayo. Wala akong ganang kumain. Ngayong wala ka ng trabaho, paano kung tutulungan kitang gumawa ng bagong resume? Atet na atet kayatang ihanap ako ng trabaho. Kapag ba nawalan ako ng trabaho, mamaliitin mo na ako. Atet na atet kayatang ihanap ako ng trabaho. Kapag ba nawalan ako ng trabaho, mamaliitin mo na ako. Hindi dahil sa trabaho mo. Dahil ba wala akong trabaho, kaya gusto ko lang na makahanap ka ng mas magandang trabaho. Paano kung ayaw ko nang magtrabaho? Ayaw ko nang magpuyat gabi-gabi. Gusto ko namang magpahinga. Ayaw ko nang magtrabaho. Kung ganoon, manatili ka na lang sa bahay. Kaya naman kitang buhayin. Paano kung hindi na ako magtrabaho habang buhay? Bubuhayin mo pa rin ba ako? Oo, kaya kitang buhayin. Malaki ang kinikita ko. Sobra-sobra pa para buhayin ka. Kaya lang, dapat ay magtipid ka ng kaunti. Sige po. Kaya pwede na ba tayong kumain ngayon? Oo. Sir, ito po ang mga dokumentong kailangan ninyong pirmahan ngayon. Binibining Sheng, lumabas po si Zai Cheng yan. Sa wakas, tumigil din ang Zai Cheng yan na iyon. Tingnan mong mabuti. Tatakas ako. Mahal. Sinisante na ang Zai Cheng yan na iyon. Palampasin na natin ito sa ngayon. Malaki ang nawala sa akin sa pagkakataong ito. Hindi na siya makakabawi mula sa pagdurugo ng bato. Kung gayon, babawiin natin ito kay Zai Cheng yan. Mama, huwag mong kalimutang tawagan si Song Ming para sa akin. Sige. Mula ngayon, ipadala mo ang mga bagay na ito ng direkta sa bahay. Hindi ba't ayaw mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan? Hindi ba't ginagawa ko ito para sa iyo? May reklamo ka ba? Wala po, hindi ko po magagawa iyon. May pagpupulong ang mga shareholder bukas. Plano niyo po bang gawin ito online? O pupunta po kayo sa kumpanya? Pupunta ako sa kumpanya. Ilang araw na rin akong hindi nakakapunta sa kumpanya. Naalala mo pa palang pumunta sa kumpanya. Tinatawag itong lambingan ng mag-asawa. Ano bang alam mo? Single ka. Ako na ang pupunta. Mrs., lalabas lang ako para maglakad-lakad. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala. Tulong, pakiusap. May makakatulong ba sa akin? Tulong, bakit parang may naririnig akong humihingi ng saklolo? Nagkamali ba ako? Tulong, may tao ba riyan? Tulungan niyo ako. Walang anuman, tulong. Titingnan ko. Tulong, may tao ba riyan? Tulungan niyo ako. Sa ibaba.
Wala namang masamang nangyari, di ba? Tulong. Tulong, bitawan mo ako. Saklolo. May tao ba? Tulong. Tulungan mo ako, bakit nagkataon na nandito ka? Tulong, tumigil ka. Zai Cheng yan, tulungan mo ako. Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang makialam. Kung ayaw mong makulong, umalis ka na. Humanda ka, malas naman. Ligtas ka na. Zai Cheng yan, natatakot ako, takot na takot ako. Bitawan mo ako, huwag. Takot na takot ako. Yakapin mo ako. Binibining Sheng, may asawa na po ako. Pakiusap, umayos po kayo. Anong ginagawa mo rito ng ganitong kalalimang gabi? Naglalakad-lakad lang ako. Binabalaan kita. Mabuti pang umayos ka. Zai Cheng yan. Mahal, mahal. Nandito na ako sa subdivision na ito, ikaw. Sheng Chokzu. Anong ginagawa mo rito? Ito ang tapat ng bahay ko. Gusto ko rin sanang itanong iyan sa iyo. Sabi ni Tita Sheng, masama ang loob ni Zinfei. Pumunta siya rito sa subdivision para bisitahin ang kaibigan niya. Naparito ako para sunduin siya. Alam ko, tumabi ka sa daan ko. Kahit na hindi naging maganda ang paghihiwalay natin, hindi mo naman kailangang magkaganyan kapag nagkikita tayo. Pinapakitaan ako ng masamang mukha, mula noong araw ng kasal, noong kinansela mo ang engagement sa harap ng publiko. At nag-propose ka kay Sheng Zinfei. Dapat alam mo na, hindi na ako magpapakita sa iyo ng mabuting mukha kailanman. At saka, hindi mo rin deserve na pakitaan kita ng mabuti. Zai Cheng yan, kung hindi mo sasagutin ang mga mensahe ko, mananatili ako rito. Sa ibaba. Mahal, mahal ko. Nasaan ka ba? Tulong, mayroon bang makakatulong sa akin? Saklolo, may tao ba riyan para tulungan ako? Tulong. Zinfei, Songming. Bilis, tulungan niyo ako. Gusto akong saktan ni Zai Cheng yan. Ano, sobra na ito, hindi ito maaari. Binabalaan kita. Mabuti pang maging tapat ka, Zai Cheng yan. Nandito ako. Zai Cheng yan, sabihin mo sa akin, kung malalaman ni Sheng Chokzu, na pinilit ng asawa niya ang sarili niyang kapatid, anong mangyayari? Tulong, mayroon bang makakatulong sa akin? Chokzu, huwag mo siyang pansinin, wala siyang intensyong saktan siya. Alam kong maayos ka lang, di ba? Maayos lang ako, gabi na, bakit ka pa lumabas? Nag-aalala lang kasi ako sa iyo, buti na lang at ligtas ka. Ayos ka lang ba? Mga buwisit. Hoy, hoy. Walang galang. Bitawan mo si Songming. May kidney bleeding na siya dahil sa inyong dalawa. Hindi niyo pwedeng abusuhin ang kapangyarihan niyo ng ganyan. Anong inaabuso ang kapangyarihan? Malinaw na kayo ang unang nanira sa asawa ko. Gusto pa nga niyang makipag-away. Ipinagtanggol lang namin ang sarili namin. Hindi ako naninira. Naglalakad-lakad lang ako sa labas. Nagkataon lang na nagkita kami. Walang ibang tao sa paligid. Gusto niya akong bastyusin sa mga kalokohan niya. Nakita ko si Chokzu na binabastos ng mga goons. Pinalayas niya ang mga goons. Pero hindi ko inaasahan na siya pa ang sisisihin. Masisira na ang damit ko dahil sa iyo. Ang lakas ng loob mong gawin pero ayaw mong aminin. Alam na alam ko kung anong klaseng tao si Zai Cheng yan. Napakalinaw niyan sa akin. At ikaw, mayroon kang mga nakatagong masamang balak. Anong masamang intensyon ang mayroon ka? Mas alam ko iyan kaysa sa kahit sino. Ang mga bulag lang ang naloloko mo. Ikaw. Chokzu, naniniwala ka ba talaga sa akin? Siyempre naman. Kapatid, makikita mo ang mukha pero hindi ang puso. Gagawa ba ako ng eksena para lang suruan siya? Wala akong anumang galit sa kanya. Alam mo pa palang wala kang atraso sa kanya. Huwag na nating pag-usapan na paninirang puri lang ito. Kahit noong huling beses na idiniin mo siya, at naging dahilan para matanggal siya sa trabaho. Hindi pa kita pinapanagot para doon. Nagawa mo pa siyang saktan sa kabila ng kidney bleeding niya. Zinfei, oo, sinaktan ko siya. At anong gagawin niyo? Wala ka sa katwiran. Zinfei, isumbong natin siya sa pulis. Ay pakulong natin sila sa mga pulis. Songming, hindi niya talaga iyon ginawa. Kahit dalhin niyo pa sila sa presinto, walang mangyayari. Paano kung palampasin na lang natin ito sa ngayon? Paano natin hahayaang makalusot lang siya? Ang mga taong tulad nila ay dapat parusahan ng matindi. Sige, tawagan mo na ang pulis ngayon din. Gusto kong makita kung sino talaga ang dapat parusahan ng batas.
Ako na ang tatawag, Songming. Nagiging seryoso na ang usapang ito. Sa huli, nadadamay ang reputasyon ko. Ayaw kong patuloy na pinagchichismisan ng mga tao. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Zai Chengyan, humanda ka sa akin. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Maghihintay ako. Sandali, pagkatapos mong gumawa ng masama, tatakas ka na lang. Hinto. Hayaan mo na siya, Chokzu. Kung walang ebidensya, hinding-hindi sila aamin. Pero, wala nang pero. Nahuli na ang taong iyon. Napansin ko agad na may kakaiba sa taong ito. Sinusundan ka niya. Nahuli ko siyang palihim na kumukuha ng video. Nang mahuli ko siya, doon ko nalaman ang totoo. Binayaran pala siya ni Sheng Xinfei. Gusto niyang kumuha ng video. Para i-edit at i-upload sa internet bukas. Talaga bang si Sheng Xinfei ang nag-utos sa iyo? Opo. Wala akong sinasabing kasinungalingan. Ang cellphone ko. Nasa cellphone ko pa ang record ng mga transfer ng pera. Napakasama talaga ng ugali ni Sheng Xinfei. Pero ako ang galit siya. Bakit ikaw ang pinupuntirya niya? Oo. Sa tingin niya, wala akong trabaho. At kailangan mo akong buhayin. Mas madali akong gipitin. Kaya sa akin siya nagsisimula. Para kalabanin ka. Sige na. Huwag ka nang magalit. Ngayon, meron na tayo. Hindi ba't may ebidensya na tayo? Oo. May testigo na tayo at may matibay na ebidensya. Dapat na tayong pumunta sa pulis agad. Para mapanagot siya sa batas. Huwag kang magmadali. Sa ebidensyang ito. Hindi pa sapat para makuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Bakit hindi tayo maghintay ng mahinahon? Tingnan natin kung ano ang susunod niyang hakbang. Kung titigil na siya rito. Palalampasin muna natin siya sa pagkakataong ito. Pero kung magpapatuloy siya sa panggugulo, hindi na namin kasalanan kung ano ang mangyayari. Matalino. Kaya, pwede na ba tayong umuwi ngayon? Siyempre, Terra nang umuwi. Zai Chengyan, anong ginagawa mo? Ipinagtanggol ako ng husto ng misis ko ngayon. Kaya sobrang saya ng asawa mo. Kaya ito ang premyo mo. Sige. Tatanggapin ko iyan ng may galit. Hayaan mong buhatin kita pa uwi. Sige. Punta tayo sa ika-23 palapag ng bahay natin. Haha, sige ba? Xinfei, magpahinga ka ng mabuti. Huwag ka nang lalabas ng gabi na sa susunod. Sige, alam ko na. Ikaw talaga ang pinakamabait sa akin, mahal. Gabi na ngayon. Mauna na ako. Sa ibang araw na lang ako bibisita kina tito at tita. Sige. Hello. Nakuha mo ba ang mga litrato at video? Ipadala mo sa akin kapag handa na. Anong hindi nakuhanan? Bakit napakawala mong silbi? Hayaan mo na. Itikom mo na lang ang bibig mo tungkol sa nangyari ngayon. Kumusta si Sheng Xinfei? Nagtagumpay ba siya? Bakit galit na galit ka? Mama, nauwi sa wala ang lahat ng ginawa natin ngayon. Nanggagalaiti ako sa galit. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hahayaan na lang ba natin ito? Paano natin ito hahayaan na lang? Si Zai Chengyan ay isang lalaking hindi basta-basta sumusuko. Doon lang tayo pwedeng umatake sa kahinaan niya. Paano tayo aatake? Dahil sa isyu ng panggagaya ng disenyo. Ngayon, sira na ang reputasyon ko. Hindi na ako makalabas ng bahay. Sinira niya ang lahat ng sa akin. Nasira ko na rin ang lahat. Hoy, medyo mabigat ito ah. Magandang araw, Miss Sheng. Nagawa ko na ang lahat ng ipinagawa nyo. Ang huling bahagi ng bayad na ipinangako nyo. Ito na ang huling bayad. Ayan. Salamat, Miss Sheng. Sandali. Mukhang mapapasabak ka rito. Bibigyan kita ng dagdag na 100,000. Ikaw. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi ko kaya. Gawin mo ang sinasabi ko. Kahit nabagbog sarado siya, may ganda pa rin siya. Hindi ka ba natutokso? Pero sa huli, kapatid mo pa rin siya. Matagal na namin siyang pinalaya sa pamilya Sheng. Sige na, gawin mo na ito ng mabilis. Pagkatapos, i-record mo ang buong proseso. Kung pumalpak ka na naman sa pagkakataong ito, ibalik mo sa akin ang lahat ng perang ibinigay ko sa iyo. Walang reklamo. Hindi ko matatanggap iyan. Illegal iyan. Miss Sheng. Nagpapanggap ka pa rin bang tulog? Anong ibig mong sabihin? Sheng Xinfei. Una, nagplano ka na may magdala sa akin sa hotel, tapos sinubukan mong ipahiya ako sa iba. At kumuha ng video. Ang puso mo ay talagang puno ng lason. Kayo, magkasabwat kayong dalawa.
Akala mo ba, isa akong sunod sa Yuren na pwedeng manipulahin ng kahit sino, at palaging mahuhulog sa mga bitag mo. Dapat kang mamatay dahil sa pangangahas mong traidorin ako. Bakit? Galit na galit ka sa amin ng asawa ko, Sheng Chokzu. Ikaw, wala kang iba kundi isang ampon lang sa pamilya Sheng. Pero mula bata hanggang ngayon, lagi kang mas matalino at mas angat kaysa sa akin, kahit si Song Ming. Kung hindi ko lang siya tinukso at sinipingan, at pagkatapos ay siniraan kita sa harap niya, paano kanya titingnan ng ganoon? Sabihin mo sa akin, paanong hindi ako magagalit sa iyo, Sheng Zinfei, nakakatakot ka talaga. Pagkatapos ng maraming taon, na itinuring kitang parang tunay na kapatid. Sa pagkakataong ito, nalinlang mo ako. Maghintay ka sa susunod. Ipapahiya kita ng husto. Pasensya na. Wala nang susunod. Maraming tao sa labas. Nakita na nilang lahat ang mga ebidensya ng mga krimen mo. Akala mo ba makakatakas ka pa? Gaano karaming tao ang nanunood? Brother Songming, anong nangyayari sa iyo? Paano mo akong nagawang linlangin? Brother Songming, bakit mo ako sinasaktan? Nagpapanggap ka pa rin ba? Narinig ko ang lahat ng sinabi mo mula sa labas. Hindi ko akalain na ikaw, na mukhang napakabait sa harap ko, ay may pusong kasing lupit ng isang ahas, isang taong sukdulan ng kasamaan. Hindi, Songming, sigurado akong mali lang ang narinig mo. Hindi mo pa ba alam? Matagal nang may mga nakakabit na camera sa silid na ito. At bukod doon, konektado ito sa malaking screen sa labas. Lahat ng nangyayari sa loob ng silid, ay ipinapalabas ng live sa malaking screen. Ang pag-amin mo kanina. Narinig ng lahat ang mga sinabi mo. Kayo ang may gawa nito. Pinagplanuhan niyo akong i-frame up. Hindi kami ang nag-set up sa iyo. Ikaw ang may balak na lokohin kami. Sinabayan lang namin ang laro mo. Sheng Zinfei, ang video mo ay kumakalat na sa internet. Tapos ka na, Sheng Zinfei. Ang isang babaeng katulad mo, ako, si Songming, ay hinding-hindi maglalakas loob na pakasalan ka. Mula ngayon. Wala na tayong anumang ugnayan. Huwag, pakiusap, Kuya Songming. Pagkatapos ng pangyayaring ito, malamang na hindi na mananatili ang santo sa lungsod ng Tianjin. Binigyan ko sila ng pagkakataon ngayong araw. Nakakaramdam ka ba ng pagkailang dahil doon? Paano naman mangyayari iyon? Tinulungan ka niya noon. Ngayong araw, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Gusto lang kitang ipagtanggol. Hindi ka naman galit, di ba? Masaya ako, sobrang saya, pero... Pagkatapos nito, mayroon ka bang itinatago sa akin? Sige na nga. Sa totoo lang, ako ang presidente ng Zai Group. Hindi ko sinabi sa iyo agad, dahil natatakot akong baka hindi mo ito matanggap. Mapapatawad mo ba ako? Kaya pala sinasabi ko na, kung bakit naging napakaswabe ng lahat noon. Ayos lang, hindi ako galit, hindi ko lang talaga inaasahan, na ang asawa ko pala ay isang CEO. Parang hindi ka panipaniwala. Huwag kang mag-alala, kahit sino pa man ako. Hindi nito maaapektuhan ang relasyon natin. Oo. Tumawag ang ampunan. Sabi nila pumunta raw ako sandali. Di ba alis ka para sa isang buwang biyahe? Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sige, kung may kailangan ka, tawagan mo ako, ha? Lulu, ang tagal mo nang hindi bumabalik sa ampunan. Bakit ang ganda ng ayos mo? May date ka ba? Sino namang gustong makipag-date sa isang tulad ni Fang Qiang, na isang hampas lupa? Ngayon, hindi na siya kapantay ng level ko. Bakit? Hindi mo pa ba nababalitaan? Ang pamilyang Sheng, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Hengcheng. Ang anak nilang nawala maraming taon na ang nakalipas, ay nandito sa ampunan natin. Tingnan mo ang buong ampunan. Sino sa inyo, ang may taglay na elegansya ng isang anak mayaman? Ako lang, si Fang Lu. Ako lang ang karapat-dapat na maging anak ng isang mayamang pamilya. Pero ang ulat ng pagsusuring iyon, hindi pa ba lumalabas? Anong nangyari kay Han? Ang resulta sana ay... Direktor, nandyan na po pala kayo. Sasanduan niyo na ba ako para dalhin sa mansyon ng mga Sheng? Handa na po ako. Sinong nagsabing ikaw ang anak ng pamilyang Sheng? Ang DNA test report na ito, ay may pangalan ni Chokzu. Paano naging posible na ito ay pagdurugo sa bato? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Sheng. Chokzu, ikaw ang nawawalang anak ng pamilya Sheng. Parating na ang iyong magandang bukas. Ako ang tunay na anak ng pamilya Sheng. May pamilya na ako. Oo, magpapadala na sila agad ng susando sa iyo. Bilisan mo at maghanda ka na. Bilis, ibalita mo na ang magandang balitang ito.
Chuzu, pagbati sa iyo. Ang dating uwak, naging phoenix na ngayon. Lulu, may pamilya na ako. Pero huwag kang mag-alala, kahit na apo nga ako ng pamilya Sheng, hindi magbabago ang samahan natin. HMM. Sheng Chokzu. Lahat ng pinaghirapan kong makuha. Paano ko hahayaang sirain mo lang? Huwag mo akong sisihin. Sana sa susunod mong buhay, mapunta ka sa mabuting pamilya. Lolo, sa wakas ay pinuntahan niyo na ako. Ako ang apo ng pamilya Sheng, si Sheng Chokzu. Oo. Ikaw nga ang aking apo. Ako si Chokzu. Chokzu. Lolo, sa wakas nahanap na kita. Ang bilyon-bilyong kayamanan ng pamilya Sheng, ay may tagapagmana na rin sa wakas. Lolo, miss na miss kita. Ikaw nga ang apo ng pamilya Sheng, na may sakit sa bato. Siyempre naman. Papa, hindi niyo ba napapansin, na siya at ang aking kuya, pati ang aking ate ay hindi man lang magkamukha? Sheng, anong ibig mong sabihin? Baka dahil iyon sa ampunan. Buro at lugaw lang ang kinakain ko araw-araw, kulang sa nutrisyon, sobrang payat ko kaya mukha na akong ibang tao. Ay ho, nagdusa ka ng maraming taon. Simula ngayong araw, ikaw na ang nag-iisang anak ng pamilya Sheng. Mula ngayon, hindi na tayo dadaan sa hirap. Nakausap ko na ang tito mo. Para ihanda ang isang malaking party para sa pagdating mo. Tara na. Sir Shen, nalaman po namin na ang ampunan ay nasunog. Isang babaeng walang malay ang dinala sa ospital. Paano nangyaring kung kailan pupunta sa ospital ay saka may mangyayaring ganito? Ang mukhang iyan. Kamukhang kamukha ng aking yumaong hipag. Siya kaya ang tunay na panganay na binibini ng pamilya Shen. Pangalawang amo, pinapabalik na po kayo agad ng matandang amo. Alagaan mong mabuti ang dalagang ito, at kumuha ka ng sample ng kanyang dugo. I recheck ang aking San George genome, sa lalong madaling panahon. Apoy, ang daming apoy. Hoy, Iya, huwag kang matakot, ligtas ka na. Anong nangyari sa akin? Iya, 3 araw ka nang walang malay, 3 gabi na ang nakalipas, may masakit ba sa iyo? Hindi ba ako nakabalik sa bahay ng pamilya Sheng? Ang pamilya Sheng. Ito ba ang tahanan ng pamilya Sheng? Binibini, nasa ospital po kayo. Paano nangyari iyon? Malinaw na sinabi ni Lolo na sasanduan niya ako. Iiwan na naman ba niya ako? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hahanapin ko siya. Hoy, Binibini. Huwag mong sabihin ang tinutukoy mo ay, ang pamilya Sheng, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Hengcheng. Pero, ang apo ng mga Sheng, ay matagal na nilang naiuwi sa bahay nila. Nag-organisa pa nga sila ng isang malaking party para sa pagsalubong. Naghanda ang pamilyang Sheng para tanggapin ka, Binibining Sheng. Ang party na iyon para sa pagsalubong, ay ang pinakamarangya sa buong Hengcheng. Sino ba sa atin ang nakaranas ng ganoong klaseng pagtrato? Si Binibining Sheng ang tanging tagapagmana ng pamilyang Sheng. Hindi natin siya pwedeng ikumpara sa atin. Binibining Sheng. Sa susunod, kapag namana mo na ang pamilyang Sheng, huwag mo kaming kakalimutan. Hanggat hindi niyo ako tinatraidor. At tapat kayong sumusunod sa akin. Kapag namana ko na ang pamilyang Sheng, siguradong may mga benepisyo para sa inyo. Ikaw. May pagdurugo ang bato mo. Multo. Isa kang multo, di ba? Binibining Sheng, anong nangyayari sa inyo? Hindi ko alam. May ginawa ka bang masama, Binibini? Kung wala, bakit mo iisiping multo ako? Ang mga yaya talaga sa panahon ngayon, bakit ang lalakas na ng loob? Isang katulong lang, nagagawa pang sumagot ng ganyan sa amo. Sa mukha mong yan na parang pinagsakluban ng langit at lupa, huwag mong takutin ang aming Binibining Sheng. Umalis ka na rito agad. Sandali lang. Hindi ba't gusto nyo maglaro? Kailangan nating istorbohin si Binibining Ruan. Tinulungan mo akong makuha ang mga gamit para sa laro. HMM.
Sheng Chokzu, anong ginagawa mo rito? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Fang Lu, magkasama tayo sa ampunan. Sa loob ng mahabang panahon, bakit kailangan mong nakawin ang pagkatao ko? Hey! Bakit ang simpleng dahilan na yan? Hindi mo pa rin maintindihan. Bakit, kahit lumaki tayo sa parehong ampunan, ikaw ang naging anak ng pamilyang Sheng, habang ako ay namumuhay na parang pulubi. Hindi ko matanggap to. Ang marangal na katayuan bilang anak ng pamilyang Sheng. Ako lang, si Fang Lu, ang karapat-dapat doon. Ang hindi sa iyo, kailanman ay hindi magiging sa iyo. Pinapayuhan kita na aminin na ang lahat kay Lolo. May pinaalala ka sa akin. Wala si Lolo sa bahay ngayon, at ikaw naman, pumasok ka rito nang hindi nag-iisip. Hindi kita hahayaang makalabas dito ng ganoon kadali. Anong ginagawa mo? Shan, malalaman mo rin agad. Pangalawang lolo, base sa resulta ng genetic test, ang babae sa ospital ay talagang may parehong DNA sa pamilyang Sheng. Bukod pa rito, nailigtas na namin ang isang saksi mula sa ampunan. Ngayon ay 100% ng sigurado, ang taong dinala natin mula sa ampunan, ang taong iyon, ay hindi ang tunay na anak ng pamilyang Sheng. Bantayan niyo ng mabuti ang saksi, magpadala ng tao para ipaalam sa amo, sabihin sa kanya na bumalik agad. Pangalawang amo, may problema po, ang babae sa ospital, pumunta sa mansyon ng pamilyang Sheng. Nako hindi, Tera na. Binibining Sheng. Kaya pala ito ang laro na sinasabi mo. Interesante ito, gusto ko to. Binibining Sheng, parang hindi ito tama. Anong masama rito? Isang ligaw na bata mula sa ampunan, pumunta rito para manggulo sa pamilyang Sheng. Siyempre, dapat lang siyang turuan ng leksyon. Pero, paano kung masaktan natin siya? Mabuti pang magpalit na lang tayo ng ibang laro, Miss Ruan, huwag kang matakot. Ang buhay ng isang tulad niya ay walang halaga. Walang kwenta. Anong ginagawa niyo? Lolo. Chokzu. Paano ka naging ganyan kapangahas? Naglakas loob kang maglaro ng ganyang kawalang pusong laro sa loob ng bahay. Lolo, nakikipagbiruan lang po ako sa kanya. Wala po akong balak na saktan siya. Sumasagot ka pa. Chuzu. Naaalala kong napakabait ng iyong ina. Bakit naging ganyan kakalupit? Iyan ay dahil, hindi naman talaga siya apo ng pamilyang Sheng. Anong sinasabi mo, Acheng? Papa, tingnan niyo pong mabuti ang mukha ng batang ito, HMM. Bakit kamukha mo ang manugang ko? Eksaktong-eksakto. Papa, ito po ang babaeng iyon, ang resulta na tumutugma sa DNA ng pamilyang Sheng. Siya ang tunay na anak ng ating pamilyang Sheng. Lolo. Chokzu, muntik ka nang mawala kay Lolo. Kailangang bumawi ni Lolo sa iyo ng maayos. Ilayo niyo ang impostor ang ito, huwag niyo na siyang ipakita sa amin muli. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging tagapagmana ng Shengshi Group, tuturuan ka ng iyong tito kung paano pamahalaan ang kumpanya. Salamat po, Lolo. Salamat po, Tito. Ginoong Sheng. Ito po ang financial report para sa buwang ito, tungkol sa Ecological Engineering Project. Natanggap na po ang huling 500 milyong pondo. Bukod pa rito, bayad na rin po ang balanse para sa Huyo Resort Project. Ang balanse para sa konstruksyon ay ayos na rin po. Naintindihan ko, Sekretaryo Song. Ipagpatuloy ang pagbabantay sa mga susunod na hakbang. Kailangan ko pang bumalik para ayusin ang plano. Pinamamahalaan nyo ang napakalaking Shengshi Group. Humahawak na kayo ng libo-libong mahalagang bagay. Bakit nyo pa piniling itago ang inyong pagkakakilanlan? At pumasok sa isang maliit na kumpanyang kabibili lang, sa Garden Group, para lang maging isang simpleng intern. Eksakto dahil kabibili lang ng kumpanyang iyon. Isa pa, ang mga operasyon doon ay bago pa lang sa ating Shengshi Group. Ngayon lang natin ito susubukan. Kaya naman, dapat akong magsimula sa pinakababa. Kung hindi, bilang isang pinuno, paano ko magagabayan ang grupo tungo sa tagumpay? Tunay ngang may madiskarteng pananaw si Ginoong Sheng. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang mga gawain sa kumpanya. Tapos na ang pagpupulong. Inabot ako ng 2 araw sa proyektong ito. 2 gabi akong hindi natulog. Sa wakas, tapos na rin. Matagal na rin mula noong nagpakapuyat ako ng ganito. At ako mismo ang gumawa, para makatapos ng isang proyekto. Napakasarap sa pakiramdam. Chokzu, napakasipag mo talaga. May pagkakataon kang ma-promote sa pagkakataong ito.
Oo nga, Sheng Chokzu. Isang probinsya ng walang pinag-aralan o koneksyon. Isa lang ang slot para sa permanenteng posisyon. Paano namang mapupunta sa kanya ang pwesto? Hindi ba dapat sa akin ito ibigay sa halip na sa iyo? Sa isang tao na habang naka-internship, ay wala namang ginawa, HMM. Halika, makinig muna kayong lahat. May i-aanunsyo ako tungkol sa mga internship para sa quarter na ito. Nagpakita si Jia Qingqing ng pambihirang galing sa trabaho. Nakakuha siya ng mga kahanga-hangang tagumpay. Simula sa araw na ito, opisyal nang magiging regular na empleyado si Jia Qingqing. Binabati kita. Nagpapasalamat si Qingqing sa inyong lahat. Ngayon, ililibre ko kayong lahat ng pagkain. Bakit napunta kay Jia Qingqing ang pagiging regular? Sheng Chokzu, kinu-question mo ba ang desisyon ko? Chokzu, kamag-anak ng supervisor si Qingqing. Normal lang na ibigay sa kanya ang permanenteng posisyon. Sheng Chokzu, tito ko ang supervisor. Paano mo ako lalabanan, HMP? Nakakatawa naman. Dahil ba wala akong backer? Karapat-dapat na ba akong tratuhin ng ganito? Tulad mo, walang pinagmulan. Isang probinsya ng walang koneksyon. Isang karangalan na maging tuntungan ka lang namin. Kung gusto mong magtrabaho rito, itikom mo ang bibig mo. O baka gusto mong mawalan ng trabaho. HMP. May mga koneksyon si Chokzu at ang mga kasama niya. Hindi mo sila kayang tapatan. Tayo, na mga ordinaryong empleyado lang. Dapat maging masaya na lang na may trabaho pa tayo. Huminahon ka na lang. Abuso sa kapangyarihan. Maling paggamit ng awtoridad. Hindi ako makapaniwala na ang kumpanyang binili ko lang ay pugad pala ng mga ahas at daga. Mukhang tama lang na itinago ko ang pagkakakilanlan ko bilang isang intern sa pagkakataong ito. Ngayon na ang oras para linisin ang mga peste. Chun, Ting. Magandang araw, Secretary Song. Ipaalam sa head office. Sabihin mo sa kanila na aprobado na ang planong hemorrhagia renal ng Huayuan Group. Tapusin nila ito sa lalong madaling panahon. Ang plano ni Sheng Chokzu. Nagdesisyon ang supervisor na ikaw ang gagawa. Susuportahan kita. Hindi ko gagawin yan. Talagang matigas ang ulo mo, no? Pagkakataon na ito na ibinibigay sa iyo ng kumpanya. Dapat mo itong samantalahin ng maayos. Paano kung ayaw ko? May lakas ka ba ng loob na sibakin ako? Maghintay ka lang at makikita mo. Pasensya na sa nangyari kanina, Chokzu. Wala akong lakas ng loob na tumstigo para sa iyo. Ayos lang, naiintindihan ko. Lahat kayo, itigil muna ang ginagawa ninyo. Ang ating head office, ang Shengshi Group, ay mag-oorganisa ng isang party para ipagdiwang ang pagbili sa ating garden group at para batiin si Sir Sheng. Maghanda ang lahat para sabay-sabay tayong dumalo sa party. Nga pala, Sheng Chokzu, huwag kang pupunta. Hindi, walang karapatang dumalo ang mga hindi regular na empleyado. HM. Hindi ko naman inutusan ang secretary na mag-organisa ng celebration party. At hindi pa nila pinapasama ang mga intern. Kalokohan ito. Sa party na ito, balita ko ay may mga inimbitahang malalaking sikat na tao. Baka may mga mayayaman at gwapong lalaki roon. At saka, sa party na ito, narinig ko na ang presidente ng ating Shengshi Group, na si Sir Sheng, ay darating din. Si Sir Sheng, sa kanyang profesional at determinadong estilo, ay isang CEO na itinuturing kong Diyosa. Sayang naman para kay Sheng Chokzu. Hindi ka kasi na-promote. Sa ganito kalaking party ng kumpanya, hindi ka makakadalaw. Gusto sana kitang isama para naman makakita ka ng ibang mundo. Ako, ang presidente ng Shengshi Group, anong klaseng mundo ba ang hindi ko pa nakikita? Hindi na kailangan. HMPH, Sheng Chokzu, napakabastos mo. Sige na, may party mamayang gabi. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, sa kung sino-sino lang. Tara, mag-ayos na tayo ng mabuti, para sa party. Hello. Bakit bigla mo akong ipinaghanda ng party, Presidente Sheng? Natutuwa ako na kaya mo nang mag-isa, kaya nag-organisa kami ng party para sa iyo. Alam ko na gawa ito ni Lolo. Ginoong Shen, pupunta po ba kayo? Kung may magandang palabas at hindi ako pupunta, hindi ba't nakakapanghinayang iyon? Ching-ching, napakaganda mo ngayon. Oo nga, ang ganda mo, lahat ay nakatingin sa iyo. Hindi naman masyado. Tingnan nyo, hindi ba si Sheng Chokzu yun? Ang suot ni Sheng Chokzu ay sadyang napakaganda. Malinaw ang sinabi nila na ang mga intern ay hindi pwedeng attend sa party. Napakakapal ng mukha ni Sheng Chokzu. Talagang pumunta rin siya. Ngayon ay dumalo sa party. Pati ang mga anak ng mayayaman. Kasama na ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Baka naman pumunta rito si Sheng Chokzu para mangbingwit ng milyonaryo. Party ito ng kumpanya. Hindi natin hahayaang magpahiya siya rito.
Sheng Chokzu, malinaw na sinabi na bawal ang mga intern dito. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ipinagbabawal ba ng party na ito ang pagpunta ko? O kayo lang ang ayaw na nandito ako? Bakit hindi natin tanungin ang nag-organisa ng party? Tingnan natin kung anong tingin niya sa iyo, Sheng Chokzu. Ang isang tulad mo, ay hindi karapat-dapat sa party na ito. Pinapayuhan kitang maging matino, at umalis ka na ng kusa. Huwag kang makapalang mukha rito, at magmukhang katawa-tawa. Hindi nyo na dapat pinoproblema iyan, mahal. Kanina pa kita hinihintay. Bakit hindi mo ako pinuntahan? May nakasalamuhang makulit na tao si Xiaofeng, kaya siya naantala. Ipakikilala ko kayo, ito ang boyfriend ko. Ang pangalawang anak ng pamilya Zhou, Zhou Xiaofeng. Anak siya ng pamilya Zhou, na may bilyon-bilyong kayamanan. Zhou Xiaofeng, Diyos ko, Ching-Ching, hindi ko akalain na may boyfriend kang ganito kagwapo, at ganito kayaman. Nakakainggit naman. Oo, bata at talentado si Zhou Xiao, at si Ching-Ching naman ay kasing ganda ng bulaklak, bagay na bagay silang dalawa. Tadhana talaga para sa isa't isa, Zhou Xiaofeng. Wala siyang silbi at walang pinag-aralan. Ching-Ching. Ito si Xiaofeng. Ang tawag sa kanya ay Sengrad Rinal. Isa lang siyang ordinaryong tao. Isang simpleng intern na hindi man lang ma-hire. Sengrad Rinal lang. Napakagandang pangalan niyan. Ngayon, lahat ng pumupunta sa party ay may kasamang lalaki. Huwag mong sabihing wala kang escort. At anong pakialam nyo kung mayroon ako o wala? Isang probinsyano lang si Xiaofeng. Paano siya pipiliin ng kahit sino bilang escort? Ako ay isang tao na marunong magpahalaga sa kagandahan. Bakit hindi ka nalang maging escort ko? Anong balita, Jia Ching-Ching? Pagsabihan mo yang lalaki mo. Hindi ka marunong magpahalaga. Anong ginagawa mo? Dapat ako ang nagtatanong niyan sa iyo, di ba? Darating ka rito at lalandiin ang lalaki ko. Wala ka bang hiya? Tingnan mo siyang mabuti. Malinaw na siya ang nanggugulo sa akin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Gusto kong makita kung sinong magtatangkang humawak sa kanya. Wow, ang gwapo naman ng lalaking ito. Sino siya? Napakalakas ng dating niya. Anak kaya siya ng isang milyonaryo. Aking Diyosa. Maaari ba kitang imbitahan bilang kapareha ko sa sayaw ngayong gabi? Bakit ka napunta rito? Ngayon ang araw ng lolo mo. Espesyal na inihanda niya ang piging na ito para sa iyo. Bilang matalik mong kaibigan. Siyempre, nandito ako para suportahan ka. Kaya naman, aking Diyosa, gusto mo bang maging kapareha ko sa sayaw? Siyempre, Sheng Chokzu. Bagay na bagay kayo ng gwapong lalaking ito. Boyfriend mo ba siya? At siya. Sa ngayon, manliligaw pa lang ako ni Sheng Chokzu. Hindi pa niya ako kapareha. Pero sigurado akong masusungkit ko ang matamis niyang oo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi ba't suporta ito para sa iyo? Sira ulo ka talaga. Ha ha ha, Sheng Chokzu. Hindi ko inaasahan na mayroon kang manliligaw na ganyan kagara. Naiinggit talaga ako sa iyo. Mukhang mas kagalang-galang siya kaysa kay Ginoong Joe. Hoy, nagtatrabaho ka ba sa kumpanya namin? Ano ang trabaho mo? Hindi ako taga Shengshi Group. Anak ka ba ng isang mayamang pamilya? Oh. Hindi ako imbitado. Dumiretso lang ako rito para makisaya sa party. Ah, gets ko na. Ikaw yung isinama ni Sheng Chokzu. Pumunta ka lang ba rito para makisyaron at kumain ng libre? Ha, huwag mo nang pansinin ang baliw na yan. Tara na, saan tayo pupunta? Ang lakas ng loob ni Sheng Chokzu na magsama ng kung sino-sino sa party. Gusto mo bang masisante, ha? Oo, sa totoo lang ay hindi ako natatakot. Tutal, malapit na rin naman akong matanggal. Kaya bago ako umalis, magsasama ako ng isang palamunin. Dito para makikain ng libre. Hindi ko akalain. Nasa paningin nila ay ganoon tayong klaseng tao. Kung hindi tayo ganoon, ano tayo? Nagpapakapagod para lang makatipid ng kaunti, at gagawa ng nakakahiyang bagay. Tawagin niyo agad ang security. Palayasin sila rito. Tutal, party naman ito ngayon. Hindi magandang gumawa ng eksena. Kahit pa may dalawang dagdag na tao, wala namang pinagkaiba. Hayaan na lang natin sila. Kapag nalaman ng mga nakakataas na ang departamento natin ang nagkamali, natatakot akong madamay pa ang tito ko. Hindi ito dapat kumalat sa publiko. Hayaan mo na. Hayaan mo silang manatili. Kahit mahuli sila, hindi rin naman sila aalis. Wala na tayong kinalaman doon. Sheng Chokzu, sabihin mo sa akin, nagpumilit kang mag-isa sa internship mo. Araw-araw kang nakakatagpo ng mga ganitong klaseng tao. Napakakulay ba ng buhay mo? Ah, gusto ko lang namang magtrabaho. Sinong may gustong manood ng drama? Oh, uy. Sheng Chokzu, anong kinabukasan ang mapapala mo sa paghahabol sa isang taong walang kwenta? Sa bagay, totoo rin yan. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Young Master Joe. Mayaman at galante. Isang gwapong palamunin. Ako ba ang tinutukoy mo?
Obvious ba? Malamang. Oh, guwapong palamunin. Pinapayo ko sa iyo na iwan mo na siya agad, Sheng Chokzu. Dahil mukhang may itsura ka naman. Pwede kong pakiusapan si Xiaofeng, na tulungan kang makahanap ng trabaho. Kahit kailan ay hindi mo siya mapapantayan. Pero kung magsisikap ka ng gusto, baka may marating ka pa ring importante. Si Zhou Xiaofeng, hindi man lang siya karapat-dapat na magtali ng sapatos ko. Ikaw, ang lakas ng loob mong ikumpara siya sa akin. Ang bastos mo, si Xiaofeng ang pangalawang batang amo ng pamilya Zhou. Mayroon siyang bilyon-bilyong kayamanan. Ang isang hampas lupang tulad mo, nagagawa pang bastyusin si Xiaofeng. Ang lalaking ito sa tabi ko ay si Hian. Kung pati siya ay itinuturing ninyong mahirap, ano na lang ang tingin nyo sa sarili nyo? Napakayabang mo. Ibig mong sabihin ay napakamakapangyarihan niya. Hindi naman masyadong makapangyarihan. Isa lang siyang ordinaryong tao. Isang ordinaryong taong may pera, yun lang. At ang pagkakaroon ng pera ay nangangahulugang may bilyon-bilyong ari-arian. May pera ba ang pamilya Zhou? Ang buwanang daloy ng pera ng pamilya He ay lampas sa 100 milyon. Sa tingin mo ba ay pwedeng ikumpara ang pamilya Zhou? Hindi ikaw ang presidente ng He Group. Bakit ka nagpapanggap dito? Hayaan niyo akong magpakilala ng formal. Ako ang kasalukuyang presidente ng He Group. Hian. Kasalukuyang presidente ng He Group. Hian. Sinasabi mong ikaw ang presidente ng He Group. Shuzu, totoo ba ang sinasabi niya? Oo. Siya ang presidente ng He Group. Ang kayamanan niya ay bilyon-bilyon. Sheng Chokzu, ginagawa mo ba kaming tanga? Ang taong ito, kung siya ang presidente ng He Group, paanong wala siyang imbitasyon? Oo nga, muntik na akong matakot doon. Kayo talagang dalawa. Nagmamayabang ng hindi nag-iisip. Paano nyo nagagawang magsinungaling ng ganyan? Mga sinungaling. Nga pala, nakita ko na ang taong nagngangalang Zhou Xiaofeng. Nang ilang beses, bakit hindi nyo siya tawagan para makita nyo? Para malaman nyo ang totoo. Tumahimik ka, tingin mo ba sa amin ay mga batang 3 taong gulang? Hindi porket sinabi mo ay totoo na. Mahal, anong nangyayari? Mahal, tamang-tama ang dating mo. Dito, may isang lalaking nagpapanggap na presidente ng He Group, isang gigolo, sabi niya kilala ka raw niya. Bilisan mo, ibunyag mo ang impostor na ito. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang Young Master He? Napakakapal ng mukha. Sino? Ako to. Hello. Ay, hello po. Sir He, kayo po pala. Anong ginagawa niyo rito? Xiaofeng, anong sinasabi mo? Siya ang kabit ng babaeng may sakit sa bato. Tumahimik ka. Ito ang presidente ng He Group. Paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala. Ang tagapagmana ng He Group, si Sir He, ay boyfriend pala ng ating munting intern, Young Master He. Sabi niyo ay walang modo ang babae ko. Naka-offend po ako sa inyo. Huwag niyo po sanang masamain. Pagsasabihan ko siyang humingi ng tawad sa inyo. Okay, sige na. Humingi ka na ng tawad agad. Sir He, pasensya na po talaga. Naging bastos po ang mga salita ko. Nakikiusap po akong pagpasensyahan niyo na ako. Patawarin niyo po ako. Hindi sa akin dapat humihingi ng tawad. Anong ginagawa mo pang nakatayo dyan? Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Sheng Chokzu, pasensya na. Mapagbigay akong tao. Tatanggapin ko ang tawad mo sa ngayon. Hoy, Young Master He, sapat na ba ito sa inyo? Iyan, mas maayos na. Para naman sa iba. Kanina ay amin, hindi lang para humingi ng tawad kay Sir He at Chokzu. Pasensya na. Chu, nadamay ka rin. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Oh, salamat. Sir He. Matagal ko nang hinahangaan si Miss Sheng, pero hindi ko pa siya nakikilala. Maaari niyo ba siyang ipakilala sa akin? Siya ang fiancé ko. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Sir He. Namamali lang po kayo ng akala, humahanga lang po ako kay Miss Sheng. Wala po akong ibang intensyon kay Miss Kai Sheng. Umalis ka na. Ay, sige po. Hian, anong sinasabi mo tungkol sa fiancé? Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Paano kung magselos ang mapapangasawa mo? Anong gagawin mo? Hindi ko na kayang asikasuhin ang lahat ng iyan. Babero iyang si Zhou Xiaofeng. Kung hindi ko sasabihin iyon, tiyak na kukulitin ka niya ng walang tigil. Salamat. Kailangan pa bang magpasalamat sa maliit na bagay? Ikaw talaga. Dapat kang lumayo kay Zhou Xiaofeng, naintindihan mo. Alam ko. Sa ngayon, ayaw ko munang ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Bakit hindi mo muna asikasuhin ang sarili mo? Sige, sige. Nga pala, may inihandang regalo ang mama ko para sa iyo. Pagdating ng oras, huwag mo sanang tanggihan ang kabaitan niya. Anong regalo? Malalaman mo rin kapag dumating na ang tamang panahon. Aalis na ako, Polem.
Hindi ko inaasahan na ang boyfriend ni Chokzu ay ang tagapagmana pala ng He Group. Ang He Group ay isang tunay na makapangyarihang pamilya. Mukhang makakapag-asawa si Chokzu sa isang mayamang pamilya. Si Shen Mei mo, ikakasal sa mayamang pamilya. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Sir He kanina? Ang mapapangasawa niya ay dapat galing lang sa ating Shengshi Group. Hindi naman siguro mahina ang ulo ni Sir Sheng. Kaya naman, kabit lang ba ni Sir He itong si Sheng Chokzu? Imposible. Mukhang seryoso at tapat si Sir He. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ang apelyido ng ating presidente ay Sheng. Sheng din ang apelyido ni Chuzu. Posible bang iisang tao lang sila? Ang ating Sir Sheng ay ang presidente. Libu-libong bagay ang inaasikaso niya araw-araw. Paano siya magiging isang intern lang? Kahit na napakakaraniwan lang ng pamilya ni Sheng Chokzu. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na mag-isip ng ganyan? Naniniwala ako na si Sheng Chokzu ay kabit lang na binubuhay ni Sir He. Yung mga tipong hindi pwedeng ilabas sa publiko. Tama iyan. Si Sheng Chokzu ay laruan lang para kay Sir He. Alam mo bang ikakasal si Sir He kay Sir Sheng? Ang paghihintay kay Sheng Chokzu ay nangangahulugan lang ng pagiging abandonado. Tara na. Babalaan natin si Sheng Chokzu sa ngalan ni Sir Sheng, para malaman niyang dapat siyang lumayo kay Sir He. Sheng Chokzu. Nalaman ba natin ang sikreto mo? Kaya ba hindi ka nangangahas na pumunta sa party? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magkunwari. Alam nating lahat. Ikaw ang kabit na binubuhay ni Sir He. Sinong nagsabing binubuhay ako? Kakasabi lang ni Sir He na ang magiging asawa niya ay siguradong ang panganay na binibini ng pamilya Sheng. Ibig sabihin, ang aming presidente ng Shengshi Group, Presidente Sheng, at ikaw. Kakasabi lang ni Presidente He na ikaw ang girlfriend niya. Ting, hindi ba ikaw ang sikretong kabit niya? Tingnan mo ang ginawa mo. Wala talaga akong ganang makipag-usap sa inyo. Sandali, paano? Nalaman namin ang sikreto mo, kaya gusto mong tumakas. Sasabihin ko ulit, wala akong ginagawang ganyan. Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Kami pa ang nagbibintang sa iyo. Hindi ba ikaw na mismo ang umamin? Oo, kanina lang ay napakatapang mo. Ginagamit mo ang pagiging kabit ni He para humingi kami ng paumanhin sa iyo, ha? At ano ang kinalabasan? Bakit wala si He sa tabi mo? Chokzu, si He at Sheng ang perpektong kapareha. Makinig ka sa amin. Bilisan mong putulin ang ugnayan mo kay He. Kapag nalaman ni Sir Sheng ang tungkol sa iyo, siguradong tapos ka na talaga. Xiaomeng, si Hian at ako, ay hindi gaya ng iniisip ninyo. Sheng Chokzu, nakikita kong talagang matigas ang ulo mo. Dahil ganyan, direkta na nating sasabihin kay Sir Sheng. Isang babaeng walang hiya ang nagnakaw ng lalaki niya. Sige, pumunta kayo at sabihin kay Sir Sheng. Ang problema ay kailangan niyo muna siyang mahanap. Ching, muntik ko nang malimutan. Sabi ng in-charge, wala si Sir Sheng sa party. Hindi darating si Sir Sheng ngayon. Sheng Chokzu, swerte mo ngayon. Lagi akong sinuswerte. Bakit ang yabang mo? Ano ang ipinagmamalaki mo? Laruan ka lang naman. Isang kabit na hindi pwedeng ipakita sa publiko. Hindi gaya ko, na tunay na pag-ibig ni Xiaofeng. Sa hinaharap, nakatadhana akong maging batang ginang ng pamilya Zhou. Ha? Kung gayon, hintayin mong maging batang ginang ka muna talaga, bago mo sabihin iyan. Pero teka, malamang ay hindi papayag ang pamilya Zhou, na magpakasal ang anak nila sa isang manugang mula sa karaniwang pamilya. PWE, ang pamilya ko, ay mas mabuti pa kaysa sa iyo na magsasaka lang. At saka, nakapagtapos ako sa isang prestihiyosong universidad. Tiyak na matutuwa ang pamilya Zhou sa isang manugang na katulad ko. Pero iba ka. Habang buhay ka na lang, isang kabit na hindi man lang mailabas sa publiko. Magandang araw, Miss Sheng Chokzu. Miss Sheng Chokzu, ako po ang mayor domo ng pamilya He. Bakit nyo hinahanap si Chokzu? Ano pa nga ba? Siguradong nalaman ng pamilya He na si Sheng Chokzu ay tinutokso si Sir He, kaya pumunta sila rito para singilin siya. Alam ko, sinabi niya sa akin, sa party ngayong araw, nais sana ng madam na pumunta ng personal, ngunit may bigla ang lakad siya. Kaya naman, sadyang ipinag-utos ng madam na, dalhan ka ng regalo. Galing ito sa sarili naming brand na He, ang pinakabagong koleksyon ng mga alahas, 3 set at isang limited edition na Bentley. Ang dami namang regalo ni tita. Wala lang po iyan, pero personal na pinili iyan ng madam para sa inyo. Kaya Miss Sheng Chokzu, tanggapin niyo na po ito. Pakisabi na lang kay tita, salamat, kapag nagkaroon ako ng oras. Bibisitahin ko siya ng personal. Sige po, asikasuhin niyo muna ang inyong ginagawa. Sheng Chokzu, bakit ang mayordomo ng pamilya He ay nagpadala sa iyo ng regalo? Hindi mo ba narinig? Si tita ang nagpadala niyan. At bakit ka naman bibigyan ng regalo ni Madam He? Obvious naman, di ba? Gusto niya ako, bakit ba? Unang niebe, ang mga alahas na ito, kasama ang marangyang Bentley, ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Masyadong galante si Madam He. Bakit kanya bibigyan ng ganito karaming magagandang bagay? Sa tingin ko sa mga ito ang pambayad ni Madam He para palayasin ka.
Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Hay nako, bakit walang mayaman at gwapong lalaki ang nagkakagusto sa akin? Tapos pilit kaming paghihiwalayin ng pamilya niya, at bibigyan ako ng pera para lumayo, pera na nakuha sa pagbebenta ng sarili. Hindi mo ba nararamdamang madumi yan? Anong madumi doon? Kung naiinggit ka, aminin mo na lang. Kung tingin mo madumi ang pera, bakit hindi mo isiping madumi ka rin? Madumi ang perang galing sa pagbebenta ng kaluluwa. Pareho lang ba iyon? Anong pinagkaiba? Hindi ba parehong pagtataksil iyon? Paano naging iba iyon? Fan Xiaomao, kanino ka ba talaga kakampi? Ching-ching, wala naman akong sinasabi. Wala akong pakialam kung ano ang balak mo. Pero tandaan mo itong mabuti. Manager ang tito ko. Kung sasama ka kay Sheng Chokzu, ang hampas lupang iyan na walang pinag-aralan. Huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng awa sa iyo. Naintindihan ko. May date kami ni Xiaofeng. Mauna na kayo. Xiaofeng, nagkasundo na tayong manood ng fireworks. Oras na. Hihintayin kita sa pinto. Hindi pa tapos ang party. Bilis, bilisin mo. Bakit ka ba nagmamadali? Xiaofeng, huwag ka nang magalit. Hindi na tayo manonood ng fireworks. Mag-hot springs na lang tayo. Matapos ang isang linggong pagde-date, sa wakas ay hinayaan mo rin akong hawakan ka. Siyempre, mag-on naman tayo, di ba? Pero may gusto akong aipangako mo sa akin. Ihatid mo ako sa trabaho bukas. O sige, tara na. Napakaganda talaga ng jade bracelet na ito. Xiaofeng, napakabait mo talaga sa akin. Basta't gusto mo, ayos lang sa akin. Galingan mo sa trabaho mo. Aalis na ako. Hahanapin na lang kita mamayang gabi. Huwag na. May gagawin ako mamayang gabi. Sige, pero isipin mo ako ha. Hoy. Anong pagkakataon ito? Tumabi ka nga. Huwag ka namang masyadong saplada. Nabalitaan ko na naghiwalay na kayo ni Young Master He. May kinalaman ba iyon sa iyo? Sinasabi ko na nga ba, ang nakatakdang ikasal kay Young Master He, ay ang panganay na anak ng pamilya Sheng. Paano mangyayari, na magiging isang ordinaryong babae lang siya? Kaya, anong balak mong gawin? Ganito na lang, sumama ka sa akin. Maging akin ka na lang, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Galante talaga ako pagdating sa mga babae. Ano sa tingin mo? Gawin natin ito ng kahit isang beses lang. Bibigyan kita ng 1,000,000. Lumayas ka. Dahil sa ganda mong iyan. Dadagdagan ko pa ng 1,000,000. Zhou Xiaofeng, akala mo ba sa kakarampot na perang iyan ay mapapaalis mo ang isang pulubi? Iyon lang ba? Ha ha ha. Mahirap ka lang na galing sa squatter. Ang perang ito ay hindi mo kikitain kahit magtrabaho ka habang buhay. Huwag kang masyadong gaaman. Sa liit ng ari-arian ng pamilya Jonyo, kahit ibigay mo pa sa akin ang lahat ng iyan, wala akong pakialam. Ha, ang mga ari-arian ng pamilya Joko, ay kayamanang naipon ng maraming henerasyon ng mga ninuno ko, at wala ka pa ring pakialam. Akala mo ba ikaw ang panganay na anak ng pamilya Sheng? Tama ka. Sa katunayan, ako ang presidente ng Shengshi Group. Ha ha ha, ikaw. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang presidente ng Shengshi Group, ang panganay na anak ng pamilya Sheng. Sheng Chokzu, ha ha ha. Huwag mong isipin na dahil Sheng din ang apelyido mo, ay maaari mo nang nakawin ang pagkakakilanlan ng binibini ng pamilya Sheng. Hindi ito laro. Zhou Xiaofeng, kung may natitira ka pang bait, lumayo ka na agad. Ito na rin ang huling babala ko sa iyo. Mamatay man sa ilalim ng bulaklak ng peony, maging multo man, mananatili ang pagnanasa. Ngayon, ipaparanas ko rin sa iyo iyan. Ang sarap ng maging isang multo. Zhou Xiaofeng, may girlfriend ka na, di ba? Patas ba itong ginagawa mo kay Jia Qingqing? Si Jia Qingqing, laruan ko lang siya nitong mga nakaraang araw. Karapat dapat ba siyang maging girlfriend ko? Hoy, sumuko ka na sa akin, huwag kang makapal ang mukha. Gunggong. Bitawan mo ako, Zhou Xiaofeng, ang lakas ng loob mo. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, dumating ka sa tamang oras, Sir He. Bakit kayo nandito? Saan mo nakuha ang lakas ng loob na hawakan ang tao ko? Hindi ko po alam. Hindi ko alam na tao nyo pala siya. Binabastos mo ang presidente ng Sheng Group, ang panganay na binibini ng pamilya Sheng. Sa tingin mo ba ay mapapatawad ka ng Sheng Group? Paano siya magiging binibini ng pamilya Sheng? Isa lang siyang hamak na intern. Sir He, huwag nyo naman akong biruin ng ganyan.
Mukhang pati siya ay hindi naniniwala sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam kung hindi siya maniwala. Ang pamilya Joe ay magbabayad din para sa ginawa ng kanilang anak. Sir He, naniniwala po ako. Miss Sheng, naniniwala ako sa iyo. Inaamin ko na nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Patawarin niyo ang pamilya ko sa pagkakataong ito. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Sir He, Sir He. Sige, hindi ko na idadamay ang pamilya mo. Palalampasin ko ang buhay mo. Salamat po, Miss Sheng. Chuzo, aling kamay ang ginamit niya sa paghawak sa iyo? Parehong kamay po. Kung ganoon, mawawala ng silbi ang dalawang kamay na iyan. Ito. Paano nangyari ito? Sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang parusang iyan? Sapat na po, sapat na. Maaari na kayong magpatuloy, walang madali. Chuzo, magiging madyugo ang susunod na mangyayari. Bata ka pa, hindi mo dapat makita ang ganitong eksena. Sige, salamat sa tulong mo ngayong araw. Ililibre kita ng kain sa susunod, ayos ba? Zhou Xiaofeng. Sheng Chokzu, tingnan mo ito ng mabuti. Anong oras na ba? Hindi mo ba alam na may multa kapag nahuli ka sa trabaho? E di maltahan niyo ako. Anong klaseng ugali iyan? Sabi ng supervisor, na simula ngayon, ako na ang bahala sa attendance. Huli ka ng 3 minuto, kaya mumultahan kita ng 3,000 yuan. 3 minuto, 3,000 yuan. Sobra naman yata iyan. Ching, hindi ba mahigit 10 minuto tayong nahuli? Bakit 50 yuan lang ang multa sa atin? Hindi ko ba sinabi na, ako na ang may hawak ng attendance ngayon? Syempre, babaguhin ang mga dating patakaran. Ito ang bagong regulasyon. At syempre, ang regulasyong ito ay para lamang sa mga intern. Ngayon, ang tanging intern sa kumpanyang ito, ay ako lang. Bakit niyo ako pinupuntirya ng harap-harapan? Hello sa inyong lahat. Pinupuntirya ko ba siya? Nakikita niyo ba, Sheng Chokzu, lahat sila ay sang-ayon sa patakarang ito. Oh, magbabayad ka na ba ngayon? O gusto mong ibawas na lang iyan sa sahod mo? Sheng Chokzu, huwag mong sabihin, wala ka man lang mailabas na 3,000 yuan. Sa bagay, total, isa ka lang namang hampas lupa, ang 3,000 yuan ay katumbas na ng buwan ng sahod mo. Normal lang na hindi mo iyan mailabas agad. Heto ang 10,000 yuan. Paano naman ang sukli? Isipin nyo na lang na nililibre ko kayo ng milk tea. Talaga bang ibibigay mo iyon? Chokzu, nagbigay ka pa talaga ng 10,000 yuan. 10,000 yuan, pambili lang iyan ng isang kainan. Ang ibang tao kasi, dahil mga kabit, kumikita sila ng pera sa pamamagitan ng paghiga, kaya natural lang na bale wala sa kanila ang maliit na halagang ito. Sabi ko na nga ba, ang mahirap ay biglang naging galante. Iyon pala ay dahil marami na siyang naipong pera. Sabi ko na nga ba, ang mahirap ay biglang naging galante. Iyon pala ay dahil marami na siyang naipong pera. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ako, si Sheng Chokzu, ay hindi ganyang klaseng babae. Kapag sinubukan niyo pa akong suruan ulit, maaari ko kayong aidmanda. Oras na ng trabaho ngayon. Lahat kayo, bumalik na sa trabaho. Bibili muna ako ng afternoon tea para sa lahat. Walang masyadong trabaho ngayong umaga. Huwag kayong mag-alala. Wow, Ching, napakaganda ng suot mong jade na pulse earrings. Maganda, di ba? Isa itong glass flower jade bracelet. Binili ito ng boyfriend ko lalo na para sa akin. Para iregalo sa akin. Napakabait talaga sa iyo ni Young Master Joe. Ibig bang sabihin nito ay mapapabilang ka na sa mayamang pamilya? Patay na patay sa akin si Young Master Joe. Kailangan pa bang itanong yan? Ang babaerong tulad ni Zhou Xiaofeng. Isang tulad mo lang. Ang papatol sa kanya. Gusto mong magpakasal sa mayaman. Pinapayo ko sa iyo, huwag ka nang mangarap ng gising. Kahit mainggit ka pa, wala kang magagawa. Hintayin mong ikasal ako. Siguradong padadalhan kita ng imbitasyon. Ching, may masamang nangyari. Anong problema? Bakit ang ingay mo? Grabe talaga. Ching, may binastos si Zhou Xiao at binugbog siya. Trending na siya ngayon. Ano ka mo? Si Jia Ching, laruan ko lang siya nitong mga nakaraang araw. At akala ba niya ay seryoso akong boyfriend niya? Hoy, sumuko ka na sa akin. Hoy, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong akitin ang lalaki ko, Jia Ching. Sa tingin ko ay bulag ka na at nalilito. Sa videong ito, malinaw na siya ang lumalandi sa akin. At saka, si Zhou Xiao, malinaw niyang sinabi. Nalaruan ka lang para sa kanya. Sa tingin ko, ang pangarap mong magpakasal sa mayaman, ay tuluyan ng gumuho. Hindi ako naniniwalang totoo ang balitang iyan. Tawagan mo si Xiaofeng. Pakakasalan niya ako, siguradong gagawin niya iyon. Hello, Xiaofeng. Sa wakas, sinagot mo rin ang tawag ko. Nakita ko sa balita na nasaktan ka. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Jia Ching,
ang jade bracelet at ang kwintas, ay pasasalamat ko sa pagsama sa akin nitong mga nakaraang araw. Huwag ka nang tatawag pang muli sa hinaharap. Sandali, Xiaofeng. Hoy, para sa isang taong ganyan. Bakit mo ipinapahiya ang sarili mo sa pagtawag sa kanya? Bakit mo pa siya tinatawagan? Sheng Chokzu, iniwan na ako. Tuwang-tuwa ka, di ba? Sheng Chokzu, iniwan na ako. Tuwang-tuwa ka, di ba? Bakit naman ako magiging proud? Di ba kanina ka pa nagmamayabang? Ngayong ganito na ang nangyari. Ginasto mo yan at kasalanan mo rin. Ikaw. Hoy, anong nangyayari? Ganito iyon. Gusto ni President Sheng na makipag-blind date ka. Blind date. Lolo, bakit bigla niyo po akong gustong makipag-blind date? Matanda na ang presidente. Gusto ka na niyang makitang may asawa. Kaya hindi ako pupunta. Sabihin mo kay Lolo, nakalimutan na niya iyon. Pero sabi ng presidente, kapag hindi ka pumunta sa date, simula ngayong gabi, hindi ka na niya ituturing na apo. Pero ayaw ko talagang pumunta. Paano kung ganito na lang? Sabihin mo kay Lolo, na may boyfriend na ako. Sabi ng presidente, na kung may nobyo ka na, isama mo siya bukas para makilala ang mga magulang. Alam mo naman, tinutupad ng presidente ang kanyang pangako, okay. Anong gagawin natin? Isang buwan pa bago makabalik si Zai Cheng yan. Binibining Sheng. Sabi mo ililibre mo ako ng hapunan ngayon. Bakit parang pasan mo ang daigdig? Bawal nang bumawi. Paano ko naman gagawin yun? Kaya lang. Ay, oo nga pala. Kaka-rating mo lang galing ibang bansa. Nadalaw mo na ba si Lolo? Iyon nga wala pa akong oras para bisitahin si Lolo. Kaya pala sa telepono lang kayo nag-uusap ni Lolo noon. Tumatawag ka ba o nagva-video call? Laging sa telepono lang. Kaya pala, sa tagal mo sa ibang bansa. Ang laki na ng pinagbago niya, siguradong hindi na siya makikilala ni Lolo. Ang laki na ng pinagbago niya, siguradong hindi na siya makikilala ni Lolo. Bakit mo naman naitanong yan? May binabalak ka bang iba? Kasi itong si Lolo. Pinipilit niyang isama ko ang nobyo ko. Magpanggap kang nobyo ko, sige na. Nakikiusap ako sa iyo. Sige na, please. Sige na nga, ako na ang bahala sa iyo. Anong gusto mong gawin ko? Sumama ka sa akin bukas, para tigilan na ako ni Lolo sa pagpilit na mag-asawa. Kailangang maging pangit ang tingin niya sa iyo. Sa tingin mo ba ang isang mabuting lalaking tulad ko, ay hindi magugustuhan ng lolo mo, di ba? Sabihin mo na lang kung payag ka o hindi. Sige na, kailan ba kita tinanggihan? Sabihin mo, anong gusto mong gawin ko? Para magalit sa akin ang lolo mo. Lolo, anong problema sa lalaking ito? Sinabihan ko na siya ng malinaw, na pumunta rito para makita ka ng alas 10 ng umaga. Ngayon ay alas 9:30 na. Kakasend ko lang ng mensahe sa kanya. Kagigising lang daw niya. Kagigising lang. Paano naging ganito katamad ang isang lalaki? Si Lolo talaga. Sinasabi ko sa iyo, talagang ganyang klase siyang tao. Lolo, dumudugo na. Ay, pasensya na po talaga, dahil pinaghintay ko kayo ng matagal. Hihihi, Lolo, kumusta po kayo? Maaari niyo po akong tawaging Xiaohi. Hihihi, Xiaohi, halika, upo ka. May sasabihin ako sa iyo. Si Lolo ay isang tao, na napaka-importante ng pagiging maaga. Kaya ang unang dapat mong gawin ay magpahuli, okay? Oo nga pala, Lolo, nabalitaan ko po na, mahilig po kayo sa tsaa. Kaya naman, ipinaghanda ko po kayo ng tsaang Longjing mula sa Westlake, at tsaang Maojian. Kapag may oras po kayo, tikman niyo po. Sinong nagsabi sa iyong magdala ng tsaa? Masyadong maraming lakad ang lolo ko noon, at nagsawa na siya sa pag-inom ng alak, kaya ngayon, tsaa na lang ang gusto niyang inumin. Kaya, kapag pumunta ka sa bahay namin, dapat magdala ka ng napakaraming alak. Eksakto, hindi ko alam kung magugustuhan niyo po ito, Lolo. Lolo, hindi ko po sinasadya. At saka, niloko niyo rin po ako ni Hian. Kaya kalimutan na natin ang nangyaring ito. Sige po, sasamahan ko muna kayo rito ng sandali. Pagkatapos nito, kailangan ko nang magtrabaho ng walang hinto. Magsisimula na akong magtrabaho. Hoy, huwag puro trabaho. Dapat mong alagaan ang kalusugan mo. Opo, Lolo. Nabalitaan ko na. Binubuli ka raw sa kumpanya, HMM. Sino ang nangangahas na mang-api sa mahal kong apo? Wala po iyon, Lolo. Sino nga ba ang may lakas ng loob na mang-inis sa akin? Bukas na ang oras para makipagtuos sa kanya. Eksakto, bukas, ang buong kumpanya ay magkakaroon ng video conference. Gusto kong makita kung sino ang nangangahas na mang-api sa mahal kong apo. Alam ko talagang si Lolo ang pinakamabait. Susuportahan din kita. Chokzu, huwag na lang. Sapat na si Lolo. Ikaw talaga, ha.
Sheng Chokzu, ngayong araw ay ang presidente, ay mag-iinspeksyon ng plano mo. Bilisan mo at gawin mo na iyan. Plano mo iyan. Hindi sa akin. Kung gagawin mo ang planong ito, ipinapangako kong isasama kita para iharap ito sa mismong presidente. Jia Qingqing, tanga ka ba? O iniisip mong uto-uto ako? Hindi ko iyan gagawin. Ano bang kailangan mo para gawin iyan? Dahil hindi mo pinapahalagahan ang kabaitan ko, maghintay ka na lang at tignan natin. Presidente Chokzu, kung papahalagahan nila ang kakayahan mo, at mabilis kang mapopromote, ayaw mo pa rin bang gawin ang pagpaplano? May punto ka. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganito kagandang pagkakataon. Ihahanda ko na agad ang plano. Ganyan nga. Kailangan ko nang abisuhan si Qingqing agad. Jia Qingqing, tanggapin mo itong espesyal na regalo, ha? Seryoso ka ba? Talaga bang ginagawa ni Sheng Chokzu ang proyekto? Siguradong sigurado. Halika rito at tulungan mo ako sa isang bagay. Sir, narito na po ang lahat. Kung gayon, magsimula na tayo. Qingqing, isumite mo na agad ang proyekto mo, para masuri na ng presidente. Sir, ito po ang pinakabagong planong ginawa ko. Pakisuri po. Kahanga-hanga. Ninanakaw mo ang buong plano, na isinulat ko kaninang umaga. Sir. Ang mga planong ito, ay pinagpuyatan at pinag-isipan ko ng husto. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Huwag na. Sir, ito po. Anong problema? Paano ka naging supervisor ng ganyan? Ang dokumentong ito ay punong-puno ng mali. Akala mo ba madali akong maloko? Anong ibig sabihin ng punong-puno ng mali? May lakas ng loob kayong magpakita ng ganitong basurang plano. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang presidenteng ito. Kung alam ka lang, Qingqing, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sir, ang planong ito ay ginawa ni Sheng Chokzu. Wala po akong kinalaman dyan. Makatestigo kami. Ang planong ito ay ginawa ni Sheng Chokzu. Sheng Chokzu, ang lakas ng loob mong magpasa ng basurang plano. Ang planong iyon ay ginawa ko lang ng hindi nag-iisip. Ninakaw mo ang plano ko. At ngayon ay may problema. Gusto mo lang na ako ang samalo ng sisi. Akala mo ba talaga ay madali akong maloko? Alam ko na. Sinasadya mo ba ito para saktan ako? Paano mo nagawang maging ganito kasama? Magaling, Sheng Chokzu. Trinatraidor mo ang sarili mong mga kasamahan. Hindi matotolerahan ng kumpanya ang ginagawa mo. Ipinapalong ko sa iyo ngayon. Sibat ka na, sisisantehin ka na. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na sisantehin ako. Ang apo ni Lolo Sheng. Ay, Lolo. Bakit mo ako ibinuko agad? Hindi ko pa tapos panoorin ang palabas nila. Apo kita. Bahagi ka ng Shengshi Group. Pumunta rito si President Sheng para magsanay. At nagbuhos ka na ng maraming pagod. Ang mga taong ito, binubuli ka pa sa harap ko. Paano ko ito matitiis? President, hindi po namin alam. Si MS. Sheng pala ang tinutukoy nyo. Hihingi po kami ng paumanhin kay MS. Sheng, nakikiusap po kami kay MS. Sheng at sa President na maging mapagbigay. Patawarin niyo po kami sa pagkakataong ito. MS. Sheng, patawad po. Nagkamali po ako. Patawad. Tigil, hindi tumatanggap ng paumanhin ang apo ko. Sino mang kumalaban sa apo ko, lagot sa akin. Sisisantehin kayong lahat, iligpit nyo ang mga gamit nyo at lumayas na kayo. President, alam po naming nagkamali kami. Pakiusap, huwag po, huwag po. Maliban kay Fan Xiaomeng, ang iba, kung ayaw nyong ma-blacklist sa industriya, umalis na kayo ngayon din. MS. Sheng. Salamat po at hindi nyo ako sinisante. Huwag kang mag-alala, wala kang ginawang masama. O sige, bumalik ka na sa trabaho. Opo. Mahal kong apo. Ngayong gabi, inimbitahan ko si Hian na maghapunan. Pumunta ka rin. Para magkaroon kayo ng pagkakataong magkalapit. Lolo, huwag nyo na po kaming ipares sa isa't isa. Pakiusap. Sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Sa katunayan, may asawa na ako. Ano? Kailan pa nangyari iyan? Kamakailan lang po. Lolo, huwag na po kayong magalit. Talagang makulit kang bata ka. Sige na nga, kung ganoon, maghanda kayo ng isa pang kasal. Para naman sumaya itong matandang ito. Opo, sige po, ha. Bukas na ang unang pag-ulan ng niebe. Iyon ang magiging pinakamahalagang araw ng buhay ko. Nahanap ko na ang taong mag-aasikaso ng papeles, notaryo. Lahat ng ari-arian sa pangalan ni Zai Cheng yan, ay ililipat na sa iyo.
Ako, si Zai Cheng yan. Mula ngayon ay magkakaroon lamang ng isang buhay at isang kapareha. Sa habang buhay. Mamahalin kita. Igagalang at poprotektahan. Isang buhay, isang kapareha.